Ngayon darating ang amo natin para magdiskarga ng mga manok. Pagagalitan na naman tayo nun kapag hindi ka pa tumayo dyan. Lola naman, kahit naman anong gawin natin pagagalitan pa rin tayo nun. Hayaan mo siya. Naantok pa ako Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Gusto ko pang matulog. Yara, kapag hindi ka pa babangon dyan, bubuhusan na talaga kita ng malamig na tubig. Ang aga-aga pinapainit mo ang ulo ko. Bumangon ka na dyan. Oo na Lola. Babangon na po. Aga-aga Ang init na kagad ng ulo. Talaga? Ang aga-aga pinapainit mo ang ulo ko? Oo nga pala. Bago ka natulog kagabi, nilagay mo ba sa kulungan ng lahat ng manok na dadalhin sa bayan ngayon? Pinaalala ko yun sa'yo Yara. Bago ako pumunta sa gubat. Oo naman po Lola. Nakaiwalay na rin po ang mga itlog at manok. Ayos na po ang lahat. Handang-handa na yon. Mabuti naman. Nandito na palang amo natin. Bilisan mo ang pag-ayos sa sarili mo. Sige na, bababa na ako. Sumunod ka kagad sa akin Malilintikan ka talaga sa akin kapag naging mabagal ka dyan. Opo. Yara, Lusing, nandito na yung kukuha ng mga manok. Ituro nyo sa mga lalaking kargador kung aling manok ang ikakarga nila sa truck. Magtatanghali na Hindi pa na i-deliver ang mga manok sa palengke. Apo sir. Yara, Apo, bumaba ka na dyan. Tulungan mo akong ituro ang mga dadaling manok sa bayan. Bilisan mo. Eto na po. Lola? Siguraduhin yung lahat ng manok mapapadala sa bayan Alam nyo naman sigurong tayo lang ang may pinakamalaking farm ng manok dito sa lugar natin. Hindi pwedeng magkulang ang ipapadala nating supply ng manok sa mga customer. Malaki ang kikitain dito. Opo sir. Hinanda ko na po kagabi yung mga manok na kukunin nila ngayon. Nilagay ko na sa kulungan ng mga manok na ipapadala natin ngayon sa bayan. Wala na pong problema. Mabuti naman kung ganon. Ano pang iniintay nyo? Ipakuha nyo na. Kayo, sumama kayo sa kanila Kunin na ninyo yung mga manok at isakay sa tray. Ayusin nyo at baka mapila yung mga yan. Opo, halika na Yara. Baka mapagalitan pa tayo ng amo natin. Dito, sumunod kayo sa amin. Ano pa pang bago Lola? Araw-araw namang mainit ang ulo niya sa atin At araw-araw din tayong pinapagalitan. Kahit ginawa naman natin ng maayos ang trabaho. Ilibing ko kaya siya ng buhay dito sa gubat. Ari naman Lola, ang sakit mong mamalo Ang tanda-tanda mo na po pero mabigat pa rin ang kamay mo. Ikaw kasi, kung ano-ano pinagsasabi mo dyan, baka marinig tayo. Mapalayas pa tayo dito sa tinitirhan natin. Alam mo naman siguro kung bakit pinili nating tumira sa kagubatan, hindi ba? Ikaw talaga. Oo na po. Alam ko naman po yun, Lola Di ko yung kinakalimutan kung bakit pinili natin magtrabaho bilang tagapangalaga ng manok dito sa kagubatan. Dahil sa tayo... siya. Tama na yan. Trabaho na. Para naman makalis na sila dito. Ayoko na maraming tao. Naririndi ako kapag nakikita ko sila. Kuya, yan po lahat ang dadalhin niyo sa bayan Pakikuha na lang po. Ano ito Yara? Bakit patay na ang lahat ng manok dito sa kulungan? Akala ko ba maayos ang lagay ng mga manok dito? Hindi niyo ba inaayos ang pagbabantay sa mga manok? Sir, maayos po talaga yan kagabi. Ako pa nga mismo naglagay ng mga manok sa kulungan na yan Malalakas pa nga yan kagabi. Bakit ganito? Patay ng lahat. Parang inatake ng mga malalaking daga. Hindi niyo binabantayan na maayos Wala na. Ano bang dadalhin ko sa mga customer? Halos kalahati ng i-deliver naubos. Ano ba naman yan? Kumalma muna kayo sir. Hindi po namin alam na ganyan ang mangyayari sa mga manok. Bahala na. Ikakaltas ko sa sahod niyong bawat patay na manok. Malaking lugi ito sa kita ko ngayong araw Sa susunod pagbutihin niyo ang trabaho niyo. Naintindihan niyo? Opo sir. Pasensya na sir. Pangako, hindi na ito mauulit sa mga manok natin. Abay dapat lang. Malulugi ako sa inyo kapag patuloy na maging ganyan. Kaya ko nga kayo pinatira dito sa manukan para magbantay Ano ba ginagawa niyo dito? Matulog lang maghapon hanggang magdamag? Hindi naman ho sa ganon, sir. Hindi talaga namin alam kung kailan aatake ang mga daga Huwag po kayong mag-alala. Maglalagay ho kami ng mga bitag. Abay pagbutihin niyo ang mga trabaho ninyo. Sayang ang pasahod at pagbibigay ko ng mga libreng pangangailangan niyo Tapos, hahayaan niyo lang na mamatay ang pinagkukunan natin ng pera? Ay naku naman, sakit kayo sa ulo. Ay kayo, dalian niyo na yung pagkakarga ng mga natitirang manok at na makalis na tayo dito.
Lakas talaga ng tama nun, Lola. Upakan ko kaya yun? Hindi naman natin kasalanan kung bakit namatay yung mga manok dito eh. Kung nagbigay siya ng maayos na kagamitan, iti sana walang namatay na manok, kaltas patuloy sa sahod. Hayaan mo na, Apo. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Kaya kumalma ka na dyan. Marami pa tayong gagawin. Siya kasi Lola eh. Nakakapikon ko magsalita. Kala mo kung sino. Kainin ko kaya lahat ng mga manok dito. Tingnan natin kung may maibenta pa siya. Yara, ikaw talagang bata ka. Tama na yung himutok mo ha. Mag-agahan ka na doon sa itaas. Total eh, nakalis na sila. May sariwang karne doon na kinatay ko kaninang madaling araw. Mauna ka na kumain. May titingnan lang ako saglit. Saan po kayo pupunta? Wala akong ganang kumain eh. Sino gaganaang mag-almusal kung alam mong mababawasan ng pera ko? Titingnan ko ang kulungan ng namatay na manok. Wala naman kasi ako narinig na nag-ingay ng mga manok kagabi. Yun nga rin ang pinagtataka ko, Lola eh. Wala naman akong naramdaman ng mga hayop na dumating dito kagabi. Halika, samahan mo na lang ako. Tingnan natin. Tingnan mo, Lola oh. Wala namang butas sa mga wire at dingding ng kulungan. Paano makakapasok ang mga malalaking daga dito? Ay nako, nakakainis. Tapos sa dami-rami ng mga manok dito, hindi talaga natin mababantayan lahat to. Ngayon lang ito nangyari. Huwag na natin hayaang maulit ito sa susunod. Dapat, doble ingat tayo sa mga manok na binabantayan natin para iwas bawas sa sahod. Ay hindi na po talaga kailangan maulit, Lola. Kakainin ko talaga ang mga daga na yan bago pa nila magalaw ang mga manok natin. O sige na, Lola. Magtatrabaho na po ako. Papakainin ko muna yung mga manok. Tapos, maghukay ako para maibaw ng mga namatay. O siya, sige. Teka Lola. Bakit may patay na aso dito? Ang baho. Bakit nakalabas ang lahat ng bituka niya? Nangingitim din yung leeg niya. Parang sinakal. Nakakadiri. Parang kinain ng isang mabangis na hayop. Yan yung mabangis na aso na dala ni Sir, hindi ba? Nawawala yan kahapon eh. Opo, parang yan na nga, Lola. Walang sino mang makakalapit dyan dahil sa sobrang tapang. Anak ng tokwa naman, oh. Patay din ang mga maliliit na sisiw dito, Lola. Ang dami nila. Sana'y inubos na lang nila lahat ng hayop dito. Naiya pa talaga siya, oh. Ano bang nangyayari? Mabutit hindi nakita to ni Sir kanina. Kung hindi, wala na tayong sahod na kukunin sa katapusan. Iyan lang ba lahat ng mga namatay? Wala na po talaga, Lola. Sa dami nito eh, mukhang ito na lahat. Wala na ako nakikitang iba eh. Ay naku, mabuti naman. Sige na, tipunin na natin ang lahat ng patay na manok tapos ilibing mo na lang. Aalis na lang muna ako saglit. Pupunta ako sa bayan pagkatapos. Pagbalik ko eh, may pag-uusapan tayo. Sige po, Lola. Natapos ang araw pero hindi pa rin alam na maglola kung bakit nangyari ang ganong insidente sa manukan nila. Nang sumapit ang gabi, bigla siyang kinausap ng kanyang lola. Apo, alam mo naman siguro na hindi normal ang nangyari sa manukan dito ngayong araw, hindi ba? Opo, Lola. Naglibot ako sa kagubatan kanina pero wala akong naamoy at nakikitang pakalat-kalat na malalaking daga. Alam mo na siguro kung sino ang may kagagawa nito, hindi ba? Aswang? Tama. Aswang, Yara. Hindi mabangis na hayop at lalong hindi rin mga daga. Ikaw ang umubos ng mga daga dito sa kagubatan, hindi ba? Dahil sa katakawan mo, hindi ka tumigil sa paghahanap tuwing gabi. Grabe ka naman sa akin, Lola. Iba-ibang hayop din kaya ang kinakain ko pero may iba po tayo, Lola. Ibig sabihin, may ibang aswang na nakakapunta dito sa teritoryo natin maliban sa atin? Parang gano'n na nga, Yara. May ibang aswang na nakakalam at nakakadalo sa lugar natin. Kagaya ba natin sila o hindi? Bakit hindi ko siya naamoy kagabi? Yan din ang pinagtataka ko. Hindi ko rin siya naramdaman. Kaya dapat ingatan natin ang mga manok dito. Alam kong babalik at babalik siya hanggat hindi nauubos ang mga manok dito. Pero paano kapag hindi ito normal na aswang, Lola? Paano kung mga silakbo ito? Alam naman nating tuso ang mga silakbo. Kumakain sila ng hayop at mga kapwa nila aswang din. Kaya nilang magpanggap na mababangis na hayop para lang makakuha ng bibiktimahin. Yan din ang iniisip ko, Iha. Kaya dapat maganda tayo ng maigi. Ano nang gagawin natin para hindi sila makapasok dito? Magbabantay tayo tuwing gabi. Hindi muna tayo maghahanap ng makakain mamaya hanggat hindi natin nahuhuli ang salarin. Kailangan nating mahuli ang aswang na yon. Dahil kung hindi, patuloy na may mamamatay na mga manok dito. Ang mas malala pa, baka tayong atakihin ng hindi natin namamalayan.
Lagot talaga sa akin ang aswang na yan. Hindi ko mabibili ang librong gusto ko dahil bawas ang sahod ko ngayong buwan eh. Maya-maya ay lumabas na tayo. Kapag masyado na madilim ang paligid, magbantay na tayo. Baka mahuli natin ngayong gabi. Nang may kalaliman na ang gabi, lumabas na sila ng bahay para maglibot. Pagkatapos ay nagpasya silang magpalipas ng ilang oras. Pwede bang kumuha ng isang manok dito? Aray naman, Lola. Ang tanda-tanda mo na, ang sakit mo pa rin talaga mamatok. Tigilan mo na po yan, ha? Ang sakit-sakit sa ulo, eh. Dalaga na kaya ako. Nandito tayo para hanapin ang kumakain at pumapatay sa mga manok, Yara. Hindi para kumain ng manok. Ikaw pa talagang mangungunang mambiktima ng mga manok ngayong gabi? Sorry naman, Lola. Natatakam lang, eh. Bakit kasi ang tagal nun? Baka hindi na yan bumalik, Lola. Ang dami na niyang nakuhang manok, eh. Hindi na siya lugi doon. Tayo ang lugi. Ay nako, kahit kailan talaga, Yara. Ang sarap tahiin ng bibig mo. Dati ka bang manok, ha? Putak ka ng putak, eh. Aray ko naman, Lola. Ang sakit mo naman magsalita. Eto na, tatahimik na po. Mabuti pa maglibot tayo ulit. Kung wala tayong makita, maghanap na lang tayo ng makakain ngayong gabi hanggang bukas pang almusal. Yan ang gusto ko sa iyo, Lola, eh. Tara na, gutom na po ako, eh. Natatakam na akong kumain ng manok. Kapag pagkain talaga ang pinag-uusapan, ang dali-dali mong kausap. Siyempre naman po, pagkain nito, Lola, eh. Tatanggi pa ba ako? Alam mo namang pagkain lang ang bumubuhay sa dugo ko. O sige na, tara na. Ang dami mong sinasabi. Kararating pa lang nila sa loob ng kagubatan, agad na siyang napangiti nang may makita ng malaking usa ang dalaga. Wala pang ilang segundo ay inatake na yon ni Yara. At masayang ipinakita sa kanyang lola. Pero laking gulat niya nang hindi makita ang matanda sa kanyang tabi. Lola, ito talaga matandang to kung saan-saan na lang napupunta. Aray! Sino ka? Bitiwan mo ako! Hindi ako makahinga! Apo! Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Ha? Sino ka? Bitiwan mo nga po ka! Lola, huwag kang lumapit! Malakas siya! Mahirapan ka lang na kalabanin siya! Hindi pwede, Apo! Mamamatay ka kapag hindi ka pa niya binitiwan! May nakakasuka at nakakahilong ligid ang kamay niya, Lola! Hindi ako makahinga ng maayos sa sakal niya! Ganun ba? Huwag ka magpapatalo sa kanya, Yara! Kukunin kita sa kanya! Bitiwan mo nga po ka! Agad nag-anyong busaw si Lola Lusing at pilit inatake ang malaking aswang na sumasakal kay Yara. Mabilis na umakyat sa puno ang matanda at tinalo ng distansya ng kalaban saka ito kinalmot. Pero agad na naiwasan ng aswang. Mabilis nitong sinipa si Lola Lusing dahilan ng pagtilapo na matanda. Mabilis namang sinipa ni Yara ang tagiliran ng aswang kaya nabitiwan siya nito matapos makakuha ng pagkakataon. Grabe! May balak ka bang patayin ako, ha? Anong kasalanan namin sa'yo? Ano ba? Magsalita ka! Mukhang ligaw na aswang yan, Yara! Ligaw na aswang? Oo, kaya mag-iingat ka. Hindi natin alam ang kakayahan niya. Pagtulungan natin to, Lola. Susugod ako, tapos sumunod ka sa akin. Huwag muna, Yara. Bakit po, Lola? May problema ba? Huwag kang magpapadalos-dalos sa pag-atake. Kapag nahawakan ka pa uli niya, mamamatay ka. Kakaibang likidong nakalagay sa mga kamay niya. Naamoy kong nakakamatay ito kapag matagal nang nalanghap. Susubukan kong hindi magpahawak sa kanya, Lola. Ako nang bahala. Sinugod ni Yara ang aswang. Kinuha niya ang pagkakataong wala sa kanila ang atensyon nito. Pero mabilis ang pakiramdam ng kalaban niya kaya sinalubong nito ng sipa ang atake ng dalaga. Dahil sa pagkatumba ni Yara, sumugod naman ang kanyang lola pero hindi rin nagtagumpay. Maya-maya ay biglang tumalilis ng takbo ang nilalang. Matapos silang sabuyan ng itim na abo na may halong kakaibang amoy. Ang bilis niyang nawala. Sobrang bilis niyang kumilos. Kakaibang lakas niya, Lola. Pero nakakapagtaka lang. Parang wala talaga siyang intensyon na makipaglaban sa atin. Ayos lang po ba kayo, Lola? Oo, ayos lang ako. Nakakaubo lang ang kakaibang abo na isinaboy niya. Mukhang pinag-aaralan lang niya ang mga kilos natin.
Sigurado ka bang ligaw na aswang lang yun, Lola? Hindi kaya yun ang aswang na ng biktima ng mga alaga natin? Pakiramdam ko, hindi, Yara. Hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Pero kakaibang amoy ang nararamdaman ko sa mga kulungan ng manok. Hindi kagaya ng amoy niya. Ibig sabihin, itong kauna-unahang nakaharap natin siya, sa malamang ay babalik uli siya dito. Gano'n na nga, namumula ang leeg mo. Kailangan nating gamutin yan bago pa kumalat sa katawan mo. Huwag ka pong masyado mag-alala, Lola. Mahinang likido lang ang iniligay niya sa akin. Makati lang sa balat. Saka mabaho nga. Wala talaga siyang balak na patayin ako. Kasi kung gusto niyang mamatay ako, sa paghawak pa lang niya sa akin kanina, maaari na akong mamatay. Sino kaya ang aswang na yon? Nakakabahala ang mga kilos niya. Tama ka, Lola. Hindi na nga natin maaninag ang mukha niya eh. Hindi pa natin naririnig ang boses niya. Pati na rin ang amoy niya. Mahirap tukuyin. Parang itinatago niyang amoy ng likidong ginagamit niya. Hindi to maganda po. Hindi to maganda. Matapos ang ilang gabi, hindi na muling nagparamdam ang aswang sa kanilang manukan na ikinabahala ni Yara. Hanggat hindi nila ito nahuhuli, hindi siya makampante. Lola, paano kung lagyan na lang po natin ng matutulis na sanga ang bawat kulungan ng mga manok tuwing gabi para hindi sila atakihin ng aswang? At sino ang maglalagay nun? Ako po, kukuha ko ng mga matutulis na sanga. Makakatulong yun sa atin para hindi agad sila malapitan. Gusto mo talagang masaktan? Alam mo namang bawal tayong umawak ng ganyan dahil maaari din tayo masaktan. Baka nakakalimutan mong aswang din tayo, Yara. Lola, wala na po tayong pagpipilian. Nakakapagod kayang mag-abang tuwing gabi. Tapos wala naman palang dumarating. At saka mag-iingat naman po ako eh. Tuwing hapon ako maglalagay pagkatapos magpakain ng mga alagang manok. Sa gabi lang kasi delikado dahil sa aswang na timawa. Kung hayop naman, hindi talaga yan sila magwawagi. Ilalagay ko lang sila sa tiyan ko. Ay nako, ikaw nang bahala. Malaki ka na. Siguraduhin mo lang na hindi ka matutusok ng binabalak mo. Wala pa akong naihandang gamot para sa mga aswang. Yung ginamit ko sa lieg mo, huli na yon. Maghahaglap pa ako ng mga halamang gamot sa gubat para makagawa ng gamot na pamahid. Oo naman, Lola. Mag-iingat ako sa pagkuha ng mga sanga. At sa pagtutulis ng dulo, aakitin ko ang mga puno para kumuha ng mga sanga. Ay sige, magsuot ka ng damit na may mahabang manggasa. Opo, Lola. Sige na, mag-iingat ka sa pag-akyat. Madulas ang katawan ng puno, baka mahulog ka. Siyempre, kayang-kaya ko po ito, Lola. Kabisado ko na ang pag-akyat ng mga puno eh. Kinahapunan, sinamahan na rin na matanda ang kanyang apo. Dahil sa pag-aalala, alam niyang magaslaw kumilos si Yara at padalos-dalos magdesisyon kaya hindi niya magawang iwan. Ano ba naman yan? Hindi naman umulan na malakas. Bakit sobrang madulas ang punong to? Tumabi ka dyan, Lola. Baka matamaan kita, ha? Ihagis ko na itong ilang sanga na nakuha ko. Doon ka po pumwesto sa kaliwa. Ano yun na po? May sinasabi ka ba? Pasensya na, ha? May kinuha lang akong halamang gamot sa bandaroon. Hindi ka ba nahihirapan sa pagputol ng mga sanga? May kailangan ka ba? Hindi po, Lola. Kaya ko naman pong gawing pumutol ng kuko ko eh. Kagaya po nito, pahabain ko lang at patutulisin. Matalim kaya ang kuko ko? Oo na, sige na. Iyabang mo pa. Matulis talaga yan at matalim dahil aswang nabusaw ka. Sandali po. Umalis ka, Lola. Sino yung nakatayo dito kanina? Wala kang kasama dito nang bumalik ako, Apo. Ikaw lang mag-isa. Hindi talaga, Lola. Nandun ka pa nakatayo kanina, oh. Paano umalis ka? May kasama ako dito eh. Pinaalis pa nga kita, baka matamaan ka ng ihahagis ko ng sanga. Baka namamalikmata ka lang. Sige na, bilisan mo na dyan. Baka nga po, namalikmata lang ako. Kunot noo habang kumukuha ng mga sanga si Yara. Alam niya talagang may kasama siya kanina pero sa pag-aakalang ang lola niya yon ay hindi naman niya binigyan ng pansin. Nang matapos siyang manguha ng mga sanga, itinusok niya yon sa gilid ng mga kulungan ng manok pagsapit ng gabi. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik ang kanilang amo na si Richard. Nabalitaan na ba ninyo yung nangyari sa maliit na farm doon sa kabilang lupain katabi ng sa atin?
Ano ba ang nangyari, sir? Yan po ba yung balitang sinasabi nila na naubos din ng mga hayop sa farm nila? Patay din daw ang iba at ang iba'y nawawala pa. Hindi na mahanap. Oo, tama ka Yara. Ang sabi nila mababangis na hayop ang may gawa nun. Unti-unti nang iniisa-isa at inuubos sa mga hayop dito sa baryo natin Kaya pala hindi na bumalik sa farm natin ang mabangis na hayop na yon dahil nandun sa ibang farm ng bibiktima. Sayang, masyadong malaking lugi to sa mga taong nagpalaki ng hayop. Malaking lugi talaga. Mabuti na lang at hindi na bumalik sa atin yon. Pero hindi dapat tayo magpakampante dahil baka bumalik yun dito at ubusin pa ang mga manok natin. Tama. Kaya doble ingat at alerto kayo dito sa manukan natin Maglagay tayo ng barbed wire sa bawat sulok. Barbed wire po? Oo, yung mahabang wire na may matutulis na nakausli. Palilibutan natin ang mga kulungan. Naglagay na po ako ng mga matutulis na sanga, sir, para hindi na sila makapasok at makaatake sa kulungan ng mga manok. Mas mainam na yung sigurado tayo. Hindi no siguro kailangan ng barbed wire. Gastos lang po yun Mas maganda kung may barbed wire. Ano ba bang maaari natin gawin para hindi na makabalik ang mabangis na hayop dito? Magiging malaking problema yan sa lugar natin, lalo na sa negosyo. Isa lang po ang solusyon yan, sir. O yan E di hanapin at patayin ko yung mabangis na hayop na yan. Hindi magiging ligtas ang lahat ng hayop sa lugar natin kung hindi natin yun mahuhuli. Tama ka. Pero paano natin yan magagawa? Bitag ang alam ko makakahuli niyan. Kami na po ang bahala ni Lola Lusing dyan, sir. Sigurado kayo? Para naman pong wala kayong tiwala sa amin, sir. Ilang taon na kaming naniniraan dito sa kagubatan. Ngayon ko pa ba magdududa sa kakayahan namin? Huwag na po ang mga barbed wire, sir. Baka po sumabit pa dyan yung mga manok natin Ligtas nga sa mababangis na hayop. Sa tulis naman po ng sinasabi niyong pananggalang mamamatay ang mga manok. Kaya kami na pong bahala ni Lola. Hindi naman sa ganun lang, Yara. Iniisip ko rin kayo ng lola mo. Kapag sumala kayo mababangis na hayop dito, pwedeng kayo na ang punteryahin. Wala kayong kasamang lalaki dito na pwede kayong ipagtanggol. Baka masaktan pa kayo. Hindi yan, sir. Tiwala lang po. Magaling kami ni Lola makipaglaban. Kapag nahuli po namin yung hayop na yon, ililitsyo na lang po namin. O siya, sige. Basta mag-iingat lang kayo Huwag niyong hahayaang masaktan kayo ng hayop na yon. Kapag alam niyong hindi kayang labanan, huwag niyo nang ituloy. Oo naman po, pero maiba po tayo, sir. Sino yung lalaking kasama niyo? Ngayon ko lang siya nakitang kasama niyo Oo nga pala. Nakalimutan kong ipakilala sa inyo. May bago kayong makakasama dito. Magiging katulong niyo siya sa pag-aalaga at pagbabantay sa mga manok dito. Palaki na ang farm natin kaya kailangan dagdag na mga magbabantay. Ngayon, may lalaki na kayong kasama. Medyo mapapanatag na ako. Mabuti naman po kung ganon, sir. Para naman may kaalalay din kami dito. Nahirapan din kasi kaming alagaan ng mga hayop dahil sa dami nila Hi, ako nga pala si Yara. Isa sa mga tagapangalaga ng manok dito. Magtatatlong taon na kaming nagbabantay dito Ikaw, anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Sandro? Sandro lang? Paano ka napunta dito? Kakayanin mo bang manirahan sa gitna ng kagubatan ng matagal? Oo. Ang tipid mo naman sumagot. Tumigil ka na nga, Yara. Baka pagod lang yung tao. Ako nga pala si Lusing, Sandro. Pwede mo kong tawaging Lola Lusing. Paano ba yan? Kayo nang bahala sa kanya Kayo na magsabi sa kanya kung anong pasikot-sikot dito. Oo naman, sir. Kami na ni Yara ang bahala sa kanya. Salamat po sa pagbisita. O siya, sige. Aalis na ako. Iiwan ko na kayo dito. Sige po, sir. Ingat po. Baka madapa po. Yara! Baka may makasalubong po kayong mabangis na hayop. Oo, mag-iingat po kayo sa daan, Isa pa, Yara. Kukurtin ko na talaga yung tagiliran ba? Pagpasensya mo na itong kasama ko, Sandro, Mainit talaga ang ulo nito sa amo natin, Opo. Ayos lang. Saan mo gusto matulog? Malaki-laki pa naman ang pwesto sa loob ng bahay na tinitirhan namin. Gusto mo ba doon? Sa kubo na lang ako matutulog. Nakita kong may maliit na kubo sa banda ron Yun ba? Matagal ng kubo yun. Nadatnan na namin yun dito. Di nga namin ginagamit kasi parang babagsak na Ayusin ko na lang. Sa gabi na rin ako magbabantay ng mga manok dahil gusto ko matulog maghapon Huwag na ninyo ako masyadong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko.
bakit doon ka? Masikip doon. Dahil gusto ko. Sige, aalis na ako. Lalabas na lang ako mamayang gabi kapag orasan ng trabaho ko. Teka lang. Oy! Aba, bastos yun Pumayag ba tayo, Lola, sa desisyon niya? Hindi, di ba? Masyadong pala desisyon ng lalaking yun Hayaan mo na. Mas pabor yun sa atin, hindi ba? Makakatulog tayo ng maaga. Makakagalaw tayo tuwing gabi na walang aalalahanin sa pag-aalaga ng mga manok. Pero paano ang plano natin? Sa gabi lang tayo naghahanap ng pagkain sa gubat, di ba? Mag-iingat na lang tayo. Kaya ikaw, mag-iingat ka dyan sa mga pinagkagawa mo tuwing gabi. Baka makita at mahalata niya ng mga galaw mo. May ibang tao na tayong kasama dito, Yara. Oo na po, Lola. Pero bakit ganun? May kakaiba ako napansin sa kanya Ang tipid niyang sumagot at parang hindi siya komportableng tumitig sa mga mata natin. Palagi niyang iniiwasan ng mga tingin ko. Parang takot siyang tingnan ako. Yan din ang napansin ko. Pero baka masyado lang tayong mapanghusga, Apo. Baka normal lang yun sa kanya. Dahil hindi pa niya tayo nakikilala. Siguro nga po, Lola. Masyado lang ako nag-iisip ng kung ano-ano. Halika na, Lola. Gawin na natin ang trabaho natin. O siya, sige. Maghiwalay tayo para madali lang ang paglalagay natin ng pagkain at ng tubig ng mga manok. Ako nang bahalang bumisita sa mga itlog sa incubator. Sige po, Lola. Tahimik na nagmamasid si Yara sa paligid ng dumating ang gabi. Napakunot ang noo ni Yara nang makita si Sandro na naglalakad sa labas. Lola, anong inutos mo kay Sandro kaninang tanghali? Bisitahin ang mga kulungan ng manok kapag sumapit na ang 9:00 ng gabi. Saka tingnan ko may inumin pa. Baka kasi ang iba nalulunod na rin sa tubig. Bakit? May problema ba? Lagpas 9:00 na, hindi ba? Oo. Ano ka ba naman, Iha? Bakit mo pinoproblema ang trabaho ng iba? Baka bababa na yan maya-maya masyado kang atat. Hindi sa ganun, Lola. Saan ba siya pupunta? Anong gagawin niya sa kagubatan ng ganitong oras? Sino bang tinutukoy mo dyan? Lola, 3 lang po tayo dito. Magkasama tayong 2 dito. Malamang si Sandro yung isa. Siya lang naman ang hindi natin kasama dito baka may kukunin lang, Iha. Ikaw talaga, napaka-pilosopo mo. Sundan ko po kaya siya, Lola. Ibang pakiramdam ko sa kanya Paano kapag nagkasalubong kayo? Anong sasabihin mo? Baka isipin niya naghihinala tayo sa kanya, na wala tayong tiwala sa kanya. Wala po talaga, Lola. Hindi ako magtitiwala sa ibang tao. Hintayin mo na lang siya dyan, Apo. Kapag hindi ba siya bumalik ng 10:00 ng gabi, sundan na natin siya para matahimik na yung kokote mo dyan. Sabi mo yan, Lola, Teka, Lola. Naririnig mo ba yung naririnig ko? May nag-iingay Parang may kinakatay na baboy. Parang dun mismo nanggagaling ang huni ng baboy sa pinuntahan ni Sandro kanina. Sabi ko na nga, Lola walang normal na tao magkakatay ng baboy ng ganitong oras sa gitna ng kagubatan. Oo, Yara, naririnig ko. Pero malay mo, mga ngaso lang siya at gustong makatikim ng lechon. Susundan po ba natin? Ano na, Lola? Puntahan kaya natin. Sige na. Hindi dapat tayo magpadalos-dalos, Yara. Kailangan natin ng sapat na ebidensya na aswang nga si Sandro. Ano ka ba naman? Ano bang dapat natin gawin? Hindi ako mapakali. Paano natin mapapatunayan na kagaya natin siya kung hindi natin huhulihin sa akto? Dapat manmanan natin siya ng maigi. Dapat sa 2 mata natin mismo makita ang tunay niyang anyo. Kapag nagpadalos-dalos tayo, baka tayong 2 ang mas mapahamak. Ay nako, nakakapraning naman to. Magmamanman pero nasa malayo. Hindi tayo dapat kumilos na kagaya niya. Dapat magkunwari tayong normal na tao sa paningin niya. Oh, ayun na pala si Sandro. Magpapakain na siya ng mga manok. Paano siya nakarating dyan? Ang bilis naman ata niya. Hindi ko siya napansin Ay naku, tama na yan, Yara. Minsan sa dami nating iniisip napagkakamalan na natin ng ibang tao. Uhulihin natin siya mismo sa 2 mga mata natin, pero hindi sa paraan na nagmamatsyag. Siya ang magbubulgar ng lahat sa atin. Pero huhulihin ko talaga yan, Lola. Patutunayan ko po yan sa inyo. Malakas talaga ang kutob ko sa lalaking yan Aswang din yan. Hindi ko pa lang siya naamoy kung anong klaseng aswang siya. Magkakaroon pa ako ng kaagos sa mga hayop sa gubat Ay sige na, matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Baka hindi natin siya mahuhuli kung mahuhuli niya tayong minamanmanan siya. Inabukasan,
umakto na parang walang nangyari si Yara. Binati pa rin niya si Sandro at inayang mag-agahan, pero tumanggi ito. Hindi na yun pinansin ni Yara. Naging normal naman ang takbo ng mga araw nila at wala silang nakikitang kahinahinala sa lalaki. Ilang gabi na tayo nagbabantay dito, Lola, pero wala pa rin tayong nakikitang kakaiba sa kilos niya. Parang normal naman siyang gumalaw. Tulog maghapon at gising sa gabi. Pero tayo, gising ng 24 oras ng dahil sa buwisit na yan. Mainit talaga ang dugo ko sa kanya eh. Maayos din ang mga itlog na nasa incubator natin. Walang nababawas at walang nasasayang. Baka nakamali lang talaga tayo ng hinala sa kanya, Yara. Mahusay siyang magbantay sa gabi. O baka naman nagpapanggap lang siya. Sa tingin mo, Lola, masyado pang maaga. Hindi pa yan sasalakay. Kung aswang nga siya, dapat may nawawala na sa mga manok natin. Kasi hindi naman niya alam na aswang tayo, hindi ba? Maaari niyang palabasin na umatake muli ang mabangis na hayop dahil siya naman ang nagbabantay tuwing gabi. Oo nga no, itigil ko na po itong pagmamanman. Sumasakit na yung mga mata ko sa puyat eh. Aba, desisyon mo naman yan, Apo. Sinabi ko naman sa iyo na huwag mong mamanmanan ng lalaking yan. Sumasakit na rin ang balakang ko dahil sa iyo eh. Alam mo namang matanda na ako. Sinasama mo pa ako sa kalokohan mo. Pasensya na po, Lola, ha? Nag-iingat lang naman ang apo ninyo eh. Pasensya naman kung naistorbo ko yung pagpapahinga mo tuwing gabi. Saka, huwag kang mag-inarte na mahinang matanda ka na dahil pareho nating alam na kaya mo pang humabol ng isang baboy mo sa loob lang ng 1 minuto. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Ano nang gagawin natin ngayon? Mag-aalas 10 na. Di maghanap po tayo ng makakain na hayop sa gubat. Nagugutom na ako eh. Gusto kong kumain uli ng sariwang karne. Mula nang dumating ang lalaking yan, puro na lang nilaga ang kinakain ko. Kaya lagi akong nasa banyo eh. Kakainis. O siya, sige. Basta bilisan lang natin ha. Tara na po, sumama na kayo sa akin, Lola. May naamoy na akong hayop sa paligid. Mukhang malaki ito dahil malakas ang amoy na sumasama sa hangin eh. Hindi dapat tayo masyadong lumayo. Baka may makasalubong tayong ibang nilalang. Dapat walang makakaalam na ibang aswang na nandito tayo. Gusto ko ng tahimik na buhay dito, Yara. Opo, mabilis lang to, Lola. Akong hahabol para hindi ka na mapagod. Nang makahuli sila ng hayop sa gubat, agad nila itong kinain. At nang matapos na, ay agad silang bumalik. Gulat na gulat ang itsura nila nang makitang sinasalakay ang manukan nila ng isang baboy ramo. Anak ng Tokwa, saglit lang tayong nawala, may nakapasok na kagad. Hindi siya karaniwang baboy ramo, Yara. Nararamdaman ko. Isang aswang din yan. Kakalabanin natin. Alis! Alis! Anong ginagawa mo, Sandro? Bakit may dala kang pamalo? Malamang, pinapalis ang mabangis na hayop na yan. Tumatakas na siya! Dito lang kayo, susundan ko siya. Delikado, oy, Sandro! Nak ng Tokwa, hindi mo sila natatakot? Halika, sundan natin sila. Baka mapahamak si Sandro, Apo. Ramdam kong hindi normal na baboy ramo yon. Baka atake niya bigla si Sandro. Sandali lang po, Lola. Ang bilis mo naman tumakbo. Lola naman eh. Bilisan mo! Ang bagal mo, Yara! Grabe! Ang bilis mo pa rin tumakbo kahit matanda ka na, Lola. Kakaiba ka. Walang mahinang aswang, Apo. Ikaw lang yon. Teka, nasaan na sila? Nasaan na si Sandro? Nawala sila. Hindi ko rin sila mahagilap ng tingin. Pero, naamoy mo ba sila? Hindi rin po eh. May problema na yata itong pangamoy ko. Ang bilis naman ata nilang nawala. Naku naman. Ayos lang kaya siya? Aswang ang kaharap niya, di ba? Paano kung lapain siya noon ng tuluyan, Lola? Kung makapag-alala ka naman, parang hindi mo pinaghihinalaan, ha? Lola naman, paano kung tao nga si Sandro? Baka mapatay siya ng aswang. Sayang, magiging hapunan lang siya ng ibang aswang. Wala na tayong magagawa. Hindi na natin sila mahagilap. Bumalik na po tayo, Lola. Marami ng sugat ang mga paa ko dahil sa mga sangang nadadaanan natin kanina. Kailangan din natin bilangin ang mga namatay na manok. Mauubos talaga ang manok natin kung palagi itong aatake sa atin. Ay naku, nakakainis. Dapat hindi bawas sa sweldo natin yung namatay na mga manok ngayon, ha? Hindi naman natin ginusto ito eh. Tama. Ay anak na multo. Ano ba yun, Sandro? Bakit ka nanggugulat? Di ba umalis ka?
Paano ka nakabalik agad dito? At teka, sugat ba yan? Ang lalim ng sugat mo? Oo, nakuha ko yan sa pakikipaglaban sa baboy mo kanina. Hala Lola, gamutin mo po si Sandro, baka maubusan siya ng dugo. Sayang kung mauubos lang sa pagtulo, matuyuan siya. Maliit lang ito, huwag kang mag-alala. Hindi ko alam na mukhang mahilig ka sa sariwang dugo Natatakam ka Ha? Hindi Napapangiwi talaga ako sa sugat mo Ang sarap tahiin ng karayom. Hay, tama na yan. Halika muna Sandro, pumasok ka sa loob ng bahay. May halamang gamot ako doon. Makakatulong sa iyo para maghilom agad ang mga sugat mo. Hindi na po. May gamot ako sa tinutuluyan ko. Sanay na ako sa ganito. Kaya ko nang gamutin ang sarili ko. Hindi na po kailangan mag-abala kayo. Sigurado ka? Oo. Nasaan na pala yung aswa? Ang ibig kong sabihin, yung baboy mo. Nakatakas siya sa kagubatan. Ganun ba? Mabuti at binuhay ka pa niya. Malakas at mabangis ang hayop na yun Akala ko pa naman malakas ka. Akala ko makakatikim tayo ng litsyo ng baboy mo, sayang. Ako na lang sanang humabol doon. Di sa susunod, ikaw na humabol. O paano, mauna na ako. Gagamutin ko pa yung sarili ko Sige Sandro, tawagin mo lang kami ni Yara kung may kailangan ka Huwag kang mahihiya. Opo, Lola. Paano niya magagamot ang sarili niya kung parehas na napuruhan ng mga kamay niya? Ayan ka na naman sa mga tanong mo, Yara Alam ko na kung ano ang patutunguhan niyan Grabe ka naman sa akin, Lola. Nagtatanong lang naman ako. Hindi mo pwedeng nag-aalala lang ako? Ay nako, kilalang kilala kita, Yara. Alam ko ang takbo ng bawat likaw ng bituka mo. Tigilan mo ako sa kakaganyan mo, Kung nag-aalala ka, bakit hindi mo sundan? Naku, bahala siya dyan. Ayokong pumasok sa tinutuluyan niya, Tumataas ang balahibo ko. Yun naman pala di tumabi ka na dyan. Bibilangin ko pa yung mga namatay na manok. Kailangan natin tong sabihin kay Sir kapag pumunta siya rito. Ay nako, bawas na naman to sa sahod natin. Puro sahod ang nasa isip mo. Tulungan mo na nga lang ako. Gusto ka na magpahinga, no? Nang muling pumasyal ang kanilang amo, agad nilang sinabi ang nangyari. Ilan ang lahat ang namatay? May 30 lahat, Sir. Nahuli ba ang may gawa nito? Hindi po, sir Sinubukan kong habulin ng baboy mo pero nakatakas siya. Masyadong malakas ang hayop na yun. Kaya, balak po namin na dagdagan pa ang mga bitag. Mahina ang mga bitag. Babae kasi gumawa Sinasabi ka ba? Wala. Magpapalagay na talaga ako ng barbed wire para hindi na makabalik pa dito yung mga ligaw na hayop. Sa susunod na pagbalik ko, magsasama ako ng mga tao na maglalagay ng barbed wire sa palibot ng mga kulungan. Pati na rin sa mga hangganan. May dala ako mga bagong sisiw. Kunin nyo sa truck at ilagay sa kulungan. Sige po. Tara na, kunin na natin na po. Nang sumunod na araw, bumalik uli ang kanilang amo dala ang mga barbed wire. May kasama itong ilang kalalakihan na maglalagay ng mga ito sa buong lugar. Inutusan din sila ng kanilang amo na tumulong para matapos agad ang paglalagay ng bakod. Kunin mo doon sa truck ang iba pang mga barbed wire, Sandro. Dali mo dito. Ilagay nyo dyan lahat sa paligid. Lalo na sa mga kulungan ng manok. Opo, sir. Eto na Ang bilis mo O siya, ako dito sa kabila maglalagay. Kayo doon ni Lola sa bandaron. Magtulong-tulong tayo para matapos agad natin to. Baka mamaya balikan tayo nun. Kailangan makaalis na si Sir dito. Naasiwa ko kapag nandito siya Puro utos ang alam. Malapit na rin maggabi. Kaya dapat talagang matapos na agad natin to. Oo nga no, ang bilis ng oras. Parang kanina lang kakagising ko lang Masyado ata nagmamadali ang panahon ngayon. Yan ang nagpapahiwatig, Yara, na hindi ka na bumabata pa. Matanda ka na, pero isip bata ka pa rin. Opa Lola, nahiya naman po ako sa inyo. Magtrabaho ka na nga rin po. Iinsultin mo pa talaga ako Baka nakakalimutan mo po, ako lang ang nag-iisa mong apo. At matanda ka na rin, Lola, pero utu-utu ka pa rin. Parehas lang naman kayo Ang dali niyong paikutin. May sinasabi ka, Sandro? Ha? Wala. Trabaho na ka ako. Ang dadaldal niyong pareho Talaga ba? Yun talaga ang nilakasan mo? Normal lang sa inyo ang madaldal. Dami niyong bibig Ay naku, visit talaga mga lalaki. Pabayaan mo na kasi.
Ilang oras ang ginugol nila sa paglalagay ng barbed wire sa buong paligid. Nang matapos na, agad ding umalis ang kanilang amo. Nakahinga sila ng maluwag dahil wala na ang boss na panay ang utos. Pumunta sila sa kani-kanilang pwesto para magbantay sa paligid hanggang dumating ang gabi. Lola, pansin ko lang po bakit palaging nasa ibabaw ng bubong si Sandro? Nagmamasid. Parang may hinihintay siya. Pansin ko rin, Apo. Iniiwasan niyang makasama tayo ng matagal. Galit ba siya sa atin? O hinihintay niyang bumalik ang mabangis na hayop na yon para makaganti? Hindi ko rin alam. Masyado siyang tahimik at bihirang magsalita. Hindi ko mabasa ang iniisip at galaw niya. Kakaiba din kasi ang isang yan Kaya lagi kong pinaghihinalaan. Ano yon? Naririnig mo ba ang naririnig ko, Apo? Opo, Lola. Nandito na siya. Bumalik na ang aswang na yon. Pero parang hindi baboy ramo ang itsura niya ngayon Aso? Aso bang naririnig ko, Lola? Oo, malaking aso. Base sa atungal na pinapakawalan niya. Hindi pwedeng maunahan tayong umalis ni Sandro, Iha. Magiging delikado. Ikaw nang maghanap sa aswang sa gubat. Ako na magpapaliwanag kay Sandro kung bakit kailangan mong umalis. Magiging maayos ka lang ba dito, Lola, kapag iniwan kita sa kanya? Oo, Iha. Kaya ko ang sarili ko. At kailangang maiwan kami ni Sandro dito para may maiwan sa mga manok. Sige po, Lola, aalis na ako. Sumigaw ka lang po kapag kailangan mo ng tulong ko. Oo. Sige na, mag-iingat ka, Apo. Mabilis na tumakbo si Yara papunta sa gubat. Wala pang ilang minuto ay nahanap na agad niya ang aswang. Isa sa mga katangian niya bilang aswang na busaw ay matalas ang kanyang paningin at mabilis niyang napapakiramdaman ang gumagalaw sa kanyang paligid. Matalas din ang kanyang pangamoy at kaya niyang tukuyin ang bawat nilalang base sa kanilang amoy, kahit pa may kalayuan nito sa kanila. Masarap bang kumain ng sariwang karne? Aswang! Pakialamerang aswang! Anong ginagawa mo dito? Kung gusto mo maghanap din ng makakain, umalis ka dito! Lumayo ka sa akin! Grabe, kakaiba ka. Paano mo nalaman na aswang din ako? At bakit ako aalis dito kung ikaw mismo ang pakay ko? Hindi ako interesado sa kinakain mo, no? Ayaw kong kumain ng tira-tira ng ibang aswang. Paano hindi kita makikilala? Kung ang dugo mo pa lang amoy na amoy ko na ang pagiging busaw mo. Mahilig ka rin sa mga hayop. Isa kang mahinang aswang. Hoy, nag-iinsulto ka ba? Anong karapatan mong sabihan kaming mahihinang nilalang, ha? Ito pa nga lang ang unang pagkakataon nagkaharap tayo Mahina ka. Dahil hindi mo naamoy ang tunay na kalaban sa paligid mo. Hindi mo naamoy ang aswang na lalamon at kukuha ng buhay mo. Kaya mo lang kilalanin kung sino sila dahil sa amoy. Anong ibig mo sabihin, ha? Hoy, ano pinagsasabi mo dyan? Hindi mo alam, hindi ba? Isa kang malaking tanga! Hoy, nakakarami ka na, ha? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Pero isa lang ang gusto kong gawin mo. Layuan mo ang lugar na ito. Pag-aari namin to. Hindi mo dapat ginugulo ang lupaing ito. Pag-aari nyo? Walang nakalagay dito na pag-aari nyo ito. Ang sa inyo ay sa amin din. Ang amin ay amin lang naman. Dapat matakot kayo sa mga kagaya namin. Mas nakakataas kami ng lahi sa inyo. Ah, talaga? Madamot ako sa pag-aari namin Kaya paano mo masasabing ang amin ay sa inyo? At wala akong pakialam kung anong klaseng aswang ka. Dahil isa lang ang sigurado ko. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Edi kung ganon, bakit hindi natin subukan maglaban? Tingnan natin kung sino ang mas malakas sa atin. Wala sa uri ng aswang ang pagkapanalo, mister. Nasa sayo yan. Kung malakas ang loob mong makipaglaban sa kapwa aswang mo. Mabuti ba? Huwag na natin patagalin ito. Unti-unting nag-anyong aswang na busaw si Yara. Parehas na silang nasa anyong aswang. Pero baboy raw mo ang itsura ng kalaban ng dalaga. Mabilis na sinugod ni Yara ang kaharap niya at kinalmot ang tagiliran nito gamit ang kanyang matatalas na kuko. Hindi nagpadaig sa laban si Yara. Ibinuhos niya ang buong lakas at galit hanggang sa nag-anyong tao ang kalaban. Dahil sa panghihina ng katawan. Ayop ka. Pagbabayaran mo ito. Ano, masakit ba? Akala ko ba kami ang mahihina? Bakit namimilipit ka sa sakit ngayon? Masyado ka kasing mayabang Umalis ka na. Hindi ako alis dito.
magkakamatayan muna tayong dalawa bago mo ko tuluyang mapalis sa lugar na ito. Sobrang tigas ng ulo mo. Maraming hayop ang meron sa ibang bundok. Bakit dito ka pa nag-iistorbo sa lugar namin? Hindi ikaw ang magdedesisyon para sa akin. Kung gusto ko manggulo sa lugar ninyo, gagawin ko. Hindi ko kailangan ng paintulot mo. Kung kamatayan mo makakapagbigay ng kapayapaan sa lugar namin, gagawin ko. Hindi ko galing manakit ng kapwa ko aswang, pero inuubos mo ang pasensya ko. Susulong na sana uli si Yara pero bigla siyang tumalsik sa lupa. Gulat siyang napatingin sa dalawang aswang. Masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi niya namalaya ng paglapit ng isa pang aswang. Nagdurugo ang kanyang braso dahil sa biglang pagkagat ng kararating lang na aswang. Nasaan yung malalaking aso ang bagong dating na halimaw? Anak ng tokwa, ang sakit nun ha? At nagtawag ka pa talaga ng kasamaan mo? Kanya ka ba talaga kahina, mister? Hindi ko siya tinawag. Kusa siyang dumating dito. Wala akong pake. Hoy! Bumalik ka nga dito! Hoy! Bumalik kayo dito! Aray, ang sakit ng balakang ko. Hindi ako makatayo na maayos. Pwisit na madayang aswang na yun ah. May araw din kayo sa akin, mga mahihina! Nasaan ka? Nandito po ako, Lola. Aba, anong ginagawa mo dyan? Habang nakikipaglaban ako, bigla na lang pong may sumugod na isa pang aswang para iligtas ang kasama niya eh. Nakakainis nga eh. Ang sakit ng pagkakatalsik ko kanina. Nakilala mo ba ang dalawang aswang na yon? Ang isang aswang po, oo. Siya yung sumugod sa manukan natin nung isang gabi habang nasaan yung baboy ramo. Amoy na amoy ko siya eh. Hindi ako pwede magkamali dahil ang amoy niya para siyang naligo sa mapapait na damo. Ang pangalawang aswang, hindi ko kilala. Pero pamilyar sa akin ang amoy niya. Hindi ko alam kung saan ko yun naamoy. Parang naghalo-halo ang amoy niya eh. Ang bilis kasi nilang nawala. Nakakainis. Ayos lang yon. Bumalik na tayo sa bahay para magamot natin ang sugat mo. Masyadong nagdurugo ang mga sugat mo sa braso. Ibig sabihin, malakas ang aswang na dumating kanina. Malakas po talaga. Aray ko, Lola naman eh. Dahan-dahan naman sa pagpapatayo. Alam mo namang masakit ang katawan ko. Inihila mo pa ng malakas ang katawan ko. Ay nako, nag-iinarte ka na naman kasi. Alam nating parehas na kaya mong tumayo dyan eh. Malakas ka pa kaysa sa akin, Yara. Hindi basta-basta ang dugo ng aswang na nasa dugo mo. Oo na po. Pero hindi naman ako nag-iinarte eh. Bukod sa sugat ko sa braso, mukhang napilay yung balakang ko. Bakit ka po pala sumunod dito, Lola? Nasaan si Sandro? Iniwan mo ang lalaking yun doon? Oo, dahil hinahanap kita. Hindi kita maamoy ng maayos kanina kaya nag-alala ko. Paano kapag inatake ng aswang yung isang yon? Ikaw talaga, Lola oh. Pag may nangyaring masama sa lalaking yun, mapapalayas tayo ni Sir Richard sa gubat na ito. Bilisan mo na nga po sa paglalakad. Tingnan nga natin kung buhay pa ba yun. Mabilis na nakauwi ang dalawa sa bahay na tinutuluyan nila. Dahil mas sumahapdi na ang katawan ni Yara na wala sa isip niya si Sandro. Mabilis niyang nilawayan ang sugat sa braso para maghilom kagad ito. Alam mo naman na ang laway ng mga aswang ay mabilis na nagpapagaling sa sugat, hindi ba? Pero hindi makakawala ng peklat sa balat. Kaya kailangan mo magsuot ng mga mahabang damit para walang makapansin ng pagbilis ng paghilom ng sugat mo. Alam ko po, Lola. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako palagi. Walang makakapansin sa sugat ko. Lalo na yung lalaking yon. Si Sandro pala, Lola. Nandito na siya sa paligid. Naamoy ko na siya. Mabuti naman at buhay pang isang yon. Kinabukasan, napangat ng tingin si Yara nang lumapit si Sandro sa kinauupuan niya. Seryoso siyang kinausap ng lalaki. Sandro, may kailangan ka? Saan kayo galing kagabi? Ayos lang ba kayo? Oo. Hinahanap ko yung asong umaalulong sa gubat. Hindi mo ba yun narinig? Bakit kailangan mong puntahang mag-isa yung mabangis na hayop na yon? Paano kapag nasaktan ka? Ano ka ba naman? Matagal na kami ni Lola Lusing dito na naninirahan. Kaya alam ko na kung paano sila mapapaalis. Baka mga atake na naman ng hayop kaya kailangang itaboy kagad eh. Mabuti't walang sumugod na mabangis na hayop dito habang wala ako. Wala naman naging problema dito kagabi.
Kaya nag-aalala ako sa inyo. Sana ako na lang ang pinapunta nyo eh. Ayos lang. Teka, may sugat ka sa kamay. Na paano yan? Medyo malaki-laki yata yan Ang talas ng mga mata mo ah. Kung ano-ano na lang ang napapansin mo. Gusto ko rin magkaroon ng ganyang klaseng mga mata. Ano ka ba? Matagal na ako may ganito, no? Mas maganda siguro kapag ako na ang may ganyang klase ng mata. Ha? Anong sabi mo, Sandro? Wala. Ang sabi ko, nasabi dito sa barbed wire kanina habang nagpapakain ako ng manok. Ganun ba? Sa susunod, ako na ang haharap sa hayop na yun ah. Alam kong aswang ang isang yon. Magiging delikado kapag isa sa inyo ang lumapit sa kanila. Alam mong aswang yon? Paano? Oo, madali namang matukoy ang aswang eh. Dahil kakaiba ang huni nila sa mga totoong hayop. Tapos sa mga mata nila, kulay pula sa dilim. Kaya nandito ako para sabihin sa inyo na may plano ako para mahuli natin yung aswang na yon. Plano? Anong gagawin mo? Marunong akong gumawa ng patibong gamit ang mga malalaking tali. Yun ang gagamitin natin para mahuli sila. Yung patibong kasing ginawa ninyo sa gubat, kahit daga hindi masisilo. Minamalit mo ba yung patibong ko? Hindi naman may pagmamalaki yun. Kailan pa ba natin gagawin yan? Agad-agad ba? Saan tayo kukuha ng mga gamit? Mamayang hapon na natin gagawin to lahat. Ipinaalam ko na kay Sir ang plano ko. Hinihintay ko na lang siyang magdala ng mas matibay na mga tali dito. O sige, sasabihan ko na lang si Lola Lusing para makatulong kami. O siya, sige. Magkita na lang tayo mamaya. Walang problema, aalis na ako. Nagmadaling umalis si Yara para pumunta sa lola niya na tinitingnan ng mga sisiw sa kulungan. Lola? Lola? Ay, ano ba yan, Yara? Kung makasigaw ka naman parang hinahabol ka ng aswang. Ano ba kasi yon? Kita mong may ginagawa ko oh. Paano ba kasi si Sandro? Gagawa siya ng patibong mamaya para mahuli yung aswang na umaatake dito. Alam niyang aswang yon? Opo, nagkausap kami kanina Ano nang gagawin natin, Lola? Hindi natin ilalagay yung mga patibong na gagawin niya. Gawin natin ang lahat para hindi niya tayo mapansin. Palihim nating sisirain ang mga patibong. Delikado dahil baka tayo pa ang masilo. Tama ka po, Lola. Hindi dapat mangyari ang gusto niya. Basta, mag-iingat lang tayo, Apo. Walang mangyayari sa atin. Opo, Lola. Nang sumapit ang hapon, nagpadala ng mga matitibay na tali ang kanilang amo sa isang tauhan niya. Pagkaalis ng inutusan ay nagsimula naman si Sandro na turuan ng maglola kung paano gumawa ng bitag. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bitag. Una, itatali niyo ang tali ng pagganito. Siguraduhin niyong maigpit ang pagkakatali nito ha, para madali natin silang mabitag. Paano kapag nabitag natin ang aswang? Ano mangyayari? Pasusunog sila dahil sasabuyan natin sila ng asin. Sige na, bilisan na natin to bago pa tayo maabutan ng dilim. Asin? Walang asin dito Ano? Paano kayo nagluluto ng masarap kung walang asin? Sanay kami sa walang lasang pagkain. Dapat sinabi mo para nakapagpadala ako sa taong dumating kanina. Ay di bale, mag-iisip na lang ako ng ibang paraan. Basta, damihan niyo ang paggawa ng bitag para ilalagay na lang natin sa gubat mamaya ha. Tapos, maglalagay din tayo sa palibot ng mga kulungan. Sasama ako kay Lola. Kami na ang bahala maglagay ng bitag. Dapat maghiwalay tayo para mas mabilis. Hoy sige, ayusin niyo lang ha. Bitag pang aswang ang gagawin natin, hindi pang daga ha. Ay nako, huwag ka mag-alala. Ang bitag na gagawin ko ay para sa'yo. Wisit ka. Titibayan ko ng gusto para hindi ka na makakawala. Sige lang, gawin mo. Huwag puro dakdak. Sabay umalis ang lalaking si Sandro. Ay nako, wisit talaga yung lalaking yun, no? Nang sumapit ang gabi, magkahiwalay sila ng lugar sa paglalagay ng mga bitag sa gubat. Nakailang libot na tayo, Apo. Sa tingin mo, hindi tayo paghihinalaan ni Sandro? Paano kapag nalaman niyang hindi natin ikinabit ang mga patibong sa paligid? Hindi po yan. Masyado siyang malayo sa atin. Para mapansin niya tayo. Makakagalaw tayo ng maayos kapag wala ang bitag na ito. Mahirap na. Baka tayong mapahamak dahil sa sarili nating kagagawan. Tayo lang dalawang hindi naglalagay ng patibong. Paano si Sandro? Kita mo yan, oh. Siya ang gumagawa ng patibong na yan. Hindi tayo makakaalis tuwing gabi kapag nandyan ang mga bitag na yan. Kailangan nating tanggalin ang lahat ng bitag na gawa niya. Hindi tayo makakagalaw kung nandyan yan. Kaya nga po, hindi pwede to.
Palihim nating sirain ang mga ginawa niya. Alam mo ba kung saan niya inilagay ang ibang patibong na gawa niya? Opo, alam ko. Sinundan ko talaga siya ng tingin. Mabuti naman kung ganon. Tatanggalin natin lahat. Wala tayong ititira. Madali lang sa akin yan, Lola. Pero nasa si Sandro? Bakit bigla siyang nawala? Saglit lang, Lola. Titingnan ko lang po siya. Ano ka ba naman? Huwag ka nang umalis. Gawin mo muna ang pinatatrabaho ko sa iyo. Mas mainam nga itong wala siya para hindi niya tayo makita. Lola, hindi ako komportable kapag hindi ko siya nakikita ng dalawang mga mata ko eh. Gusto mo ba siya, Yara? Hay Lola, magunos dili ka. Kaya pinagsasabi niyo. Kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa lalaking yon. Alam mo namang ayaw ko sa kanya, hindi ba? Paano ko mababantayan ang galaw niya kung bigla siyang nawawala sa paningin ko tuwing gabi? Sa gabi, lumalabas ang tunay na anyo natin, Lola. Hindi sa umaga. Nag-iingat lang ako. Oo na. Nagbibiro lang ako eh. Napakaseryoso mo naman. Ay talaga, Lola. Mainit ang dugo ko ngayon dahil nauuhaw na ako sa sariwang dugo ng hayop. Dagdag pa na, hindi ako nakakaganti sa dalawang aswang na yon. Aba, wag na mag-init ang ulo mo, Apo. Dahil tingnan mo, may bisita tayo. Ang galing. Baboy mo na talaga nang malapit sa atin. Bilisan mo, Lola. Huliin natin. Gutom na ako eh. Eto na nga. Yan. Nakuha ko na. Ilagay mo dito, Lola. Kainin na po natin. Alam kong gutom at uhaw ka, Apo, pero dahan-dahanin mo lang ang pagkain ng laman ng baboy ram mo. Lalo na ang pag-inom ng dugo. Wala nga agaw naman sa iyo eh. Malaki ang hayop na yan. Sarap talaga ng dugo nito, Lola. Nakakawala ng uhaw. Ang sarap sipsipin. Anong ginagawa nyo? Ha? Sandro? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka, hindi ba? Bakit nyo kinakain ng hilaw na hayop na yan? Mga aswang ba kayo? Oo. Mga aswang kami, Sandro. May problema ka ba? Lola, anong ginagawa mo? Bakit mo siya binatukan? Nawalan tuloy ng malay. Hindi ko pa nasusupalpal eh. Nakakainis naman kayo oh. Pinatahimik ko lang ang isang ito. Hindi siya pwedeng magkalat. Tulungan mo akong igapo siya sa bahay. Huwag ka mag-alala. Magigising rin nito maya-maya. Ang bigat niya, Lola. Pwede naman kasing igapo siya ng gising eh. Tapos palakarin pa uwi ng bahay. Tapos, doon mo na lang sana pinatulog. Padalos-dalos ka rin ng desisyon eh. Huwag ka na magreklamo dyan, Yara. Ayusin mo ang pagkakahawak sa kanya. Baka mamaya ay mahulog yan at magising pa. Ayan. Nandito na tayo sa bahay. Ilapag mo dito. Dito natin ilalagay ang bangko na ito. Ayan na po. Grabe, ang bigat niyan. Kumuha ka ng matibay na lubid. Opo, sandali po. Eto na po, La. Grabe ka naman makagapos, Lola. Tao kaya yan? Paano kapag hindi nakadalo yung dugo niya sa katawan sa higpit ng pagkakatali mo? Dapat tayong manigurado, Apa, na hindi makakaalis ang isang ito. Paano kapag nagising ang isang yan? Anong sasabihin natin? Dapat makumbinsi natin siya na itikom ang bibig niya. Sa itsura pa lang nito, mahirap nang kumbinsihin eh. Pero sige, susubukan ko. Tatakutin ko kapag ayaw. Paano kung hanapin ito ni Sir Richard? Anong gagawin natin? Hindi ko rin po alam. Kapag ikaw ang kinausap niya, gumawa ka na lang ng dahilan para hindi niya hanapin sa atin si Sandro, ha? At huwag na huwag mo rin siyang papapasukin dito sa maliit na bodega ng bahay natin. Naintindihan mo? Oo naman, Lola. Ako ang bahala. Patay tayong parehas kapag nakita ito ni Sir eh. Ang dami ko na ngang problema sa buhay, dumagdag pa ito. Sige na. Magpahinga ka na at aasikasuhin ko muna ito. Tumango si Yara bago iniwan ang kanyang lola at si Sandro na mahimbing na natutulog. Nang sumunod na araw, labis-labis ang kaba ni Yara nang dumalo muli ang amo nila para kumuha ng manok. Magandang umaga po, Sir. Mabutit na kabalik kayo dito. Kailangan, Yara. Dahil kukuha ulit kami ng mga manok dito. Naubusan na kasi yung isang sinusuplayan natin sa palengke, kaya dapat bigyan ulit. Naku, saktong-sakto po. Maayos na nakapangitlog ang ibang manok at marami na rin tayong sisiw sa kulungan. Lumaki na rin yung maliliit na sisiw noon at hindi na rin nasundan ng pagkamatay ng ibang manok. Kaya marami ka makukuha ngayon, Sir. Matataba po mga manok na pwede niyong katayin. Mabuti naman kung ganon, Yara. Teka, nasan ba si Sandro? Hindi ko nakikita ang isang yun ah.
May iutos lang sana ako sa kanya. Anong iutos niyo sa kanya, sir? Ako na lang po ang gagawa. Oo, ako na lang. Wala naman kasi akong ginagawa eh. Nandiyan naman si Lola para magturo sa mga kargador kung alin ang kukunin na manok. Nasan nga kasi si Sandro? Umalis po, sir eh. May nabalitaan kasi kami na inatake daw ang baka ng kalapit na farm natin. Kaya pumunta si Sandro doon para makichismis. Mamaya pa po yun babalik. Ano pa kasi yung iuutos niyo, sir? Hindi na. Wag na lang. May nabalitaan akong may aswang na gumagala sa baryo natin eh. At hindi lang puro hayop ang kinakain nila, kundi tao rin. May dala akong bawang dito. Itanim nyo ito sa buong paligid. Dagdag proteksyon sa mga hayop at sa inyo na rin. Iuutos ko sana siya ang gumawa eh. Pagbalik niya, sabihan nyo na lang ha? Bawang? Kami ang magtatanim, sir? Oo, bakit? May problema ba, Yara? Madali lang naman itong itanim eh. Hindi na, sir. Wag na po. Payapa na po dito eh. Mahusay gumawa ng bitag si Sandro. Sa katunayan po, nung nakaraang araw, may nabitag agad na baboy ramo. Ano ba yan, Yara? Bakit ka ba natatakot ha? Bawang lang naman ito ah. O sige na, pag-uwi ni Sandro, patulungin mo sa pagtatanim nito. Dapat ngayong araw matanim na ninyong lahat ito, baka mamatay pa. Hindi naman ako natatakot, sir. Bakit ako matatakot? Walang dapat ikatakot sa bawang, no? Akin na, sir. Itatanim na namin ito mamaya. O siya, sige. Aalis na kami. Mukhang tapos na sila sa pagkuha ng mga manok eh. Iiwan ko na lang ang mga bawang dito. Sige po, sir. Mag-iingat kayo. Oh, Yara. Ayos ka lang ba? Lola, magpapatinim si sir ng bawang sa buong paligid. Anong gagawin natin? Hindi ako pwedeng humawak nun. Abay, lalo na ako. Masusunog tayo niyan. Hindi pwedeng may bawang sa paligid natin. Kaya nga eh. Pero wala tayong magagawa. Alam ko na. Si Sandro ang patatanimin natin. Paano kapag hindi pumayag? Baka galit yun sa atin eh. Aba, tatakutin ko siya. Wala na tayong magagawa. Siya lang ang makakagawa nito. O siya, sige. Halika, buntahan natin. Saktong-sakto ang pagdating nila sa maliit na bodega dahil gising na si Sandro. Napakunot ang noon ni Yara nang hindi niya makita ang anumang takot sa mukha ni Sandro. Kampanting-kampante itong nakaupo habang nakatingin sa kanila. Kailan niyo ako balak pakawalan dito? Hanggat hindi kami nakakampante sa iyo, pakakawalan ka namin kung ipapangako mo sa amin na hindi mo ipagsasabi sa ibang nakita mo. At bakit ko kayo susundin? Dahil sinabi namin, gusto mo bang makalaya o hindi? Hindi naman kami ganun kasama para ikulong ka namin ng habang buhay. Sa bagay, ang tunay na masama nasa paligid lang. Mamayang gabi, pakakawalan ka namin. At anong kapalit? Magtatanim ka ng bawang sa buong paligid ng manukan. Hindi lang namin utos to, no? Kundi utos ng amo natin. Kaya dapat mong gawin. Bakit hindi kayong gumawa? Ay, oo nga pala. Mga aswang nga pala kayo. Takot kayo sa mga bawang, hindi ba? Iinis ka ba? Gusto mo suntukin kita? Hindi ko gagawin ang gusto nyo. Hindi ako magpapautos sa mga kagaya nyo. Subukan mong hindi ako sundin. Makikita mo ang hinahanap mo. Di ako natatakot sa'yo, no? Wala akong pakialam kung natatakot ka sa akin o hindi. Basta gawin mong inuutos sa atin. Ano nangyari, Yara? Kumalma ka lang. Hindi madadala sa usapan yan kung parehas mainit ang mga ulo ninyo. Matigas ang ulo niya, Lola eh. Nakakainis. Parang hindi natatakot sa atin. Sandro, kahit anong sabihin nyo, hindi ko gagawin ang gusto nyo. Umalis na kayo. Halika na nga, Lola. Wala talaga tayong mapapala sa isang yan. Simula nang gumising si Sandro, hindi ko naramdaman ang takot niya sa atin. Ilang beses na akong nagpabalik-balik sa harapan niya pero wala siyang sinasabi. Parang normal lang sa kanya ang lahat. Imposibleng hindi siya matatakot sa atin, Lola. Aswang tayo. Dapat lang na makaramdam siya ng takot. Baka tinatago lang niya, Lola. Mahilig magtago ng tunay na nararamdaman ng mga lalaki, hindi ba? Siguro nga. Nakakainis naman kasi. Bakit parang unti-unti nang nagugulo yung tahimik na buhay natin? Pang ilang lipat na natin to. Dito tayo mas nagtagal tapos sisirain lang ng ibang aswang ang tahimik natin buhay dito? Tama ka. Kakaiba rin ang nararamdaman ko sa nangyayari ngayon. Bakit sunod-sunod ang pagbalik ng mga aswang dito? Parang ginugulo nila tayo. Ayaw ko pa naman ng gulo.
Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin alam kung anong uri ng aswang ang nakalaban mo noong nakaraang gabi? Hindi pa nga po, Lola Hindi nila ipinapakita ang tunay nilang anyo. Nagsasahayop lang sila. Pati ang amoy nila, hindi ko mabasa. Hanggat hindi ko nalalaman ang tunay na amoy nila, hindi ako makakampante. Parang sinasadya nila na ibahin ang amoy nila Dapat na talaga tayo maghanda, Apo. Baka maulit na naman ang nangyari sa atin sa dati nating lugar. Kung susugurin ulit tayo ng mga ibang aswang, Lola, hindi ako papayag na matalo tayo. Hindi ako papayag na masira muli ang tahimik nating pamumuhay dito. Magiging kasangga mo rin ako. Hindi na tayo aalis dito, Yara. Lalaban tayo. Tigilan mo ng pag-iisip ng kung ano-ano dyan, ha? Nakahuli nga pala ako ng hayop sa gubat. Kainin mo yon para kumalma ka. Talaga, Lola? Nasaan po? Grabe. Alam na alam mo talaga kung paano ako pakalmahin no? Maraming salamat dito, Lola. Mabuti na lang din at nalaman na ni Sandro na aswang tayo. Bakit mo naman nasabi? Para hindi na po ako mahirapang kumain ng sariwang karne. Kahit mahuli niya ako, ayos lang. Kasi alam niyang aswang ako. Ay nako, pambihira ka. Akala ko pa naman ay seryoso ang dahilan mo. Ay, o nga pala po. Naiisip ko lang Baka galing sa lahing albularyo si Sandro. Paano mo naman nasabi, Lola? Kung hindi siya aswang, di albularyo siya. Hindi siya takot sa atin Kakaiba ang mga kilos niya. Ilang beses na natin siyang minamanmanan pero wala naman tayong nakikitang kakaiba sa kanya. Hindi normal yon, hindi ba? Dapat ba natin siyang katakutan? Siguro. Hindi ako sigurado Lalo na't wala tayong alam sa mga kagamitan niya. Bukas na natin yung problemahin, Lola. Gabi na po. Pakawalan na natin si Sandro. Kailangan na nating ipatanim ang bawang na ito Hindi ko talaga kaya magtanim ng mga bawang. Amoy pa lang ito, nasusuka na ako, Lola O siya, sige. Tulog pa ang isang yon. Puntahan natin pagkatapos kumain. Agad nilang pinuntahan ng binata matapos silang kumain. Pinagmasdan muna nila ang mukha nito habang mahimbing na natutulog. Pakawalan po muna natin siya bago natin gisingin. Magigising pa rin yan kahit na hindi natin gisingin. Malakas din ang pakiramdam ng isang yan di gisingin na po natin. Sandro! Hoy! Gising! Ano ba? Sabing ayaw kong magtanim hindi ba? Itali nyo na lang ako hanggat gusto nyo. Aba, matigas ka pa rin Kapag hindi ka pa tumayo dyan, kakainin na talaga kita. Huwag mo ko lokohin, Yara. Alam natin parehas na hindi kayo kumakain ng tao. Talaga? Paano mo nasabi, ha? Paano kapag kinain kita mismo dito sa kinauupuan mo? Kung kumakain talaga kayo, sana nung nasa gubat pa lang kinain nyo na ako. Mga may hinang aswang. Aba, bastos to Hoy, dapat nga magpasalamat ka dahil hindi ka namin nilapas sa gitna ng kagubatan Ano ba yan, Yara? Nagsasagutan na naman kayong dalawa. Ito kasi, Lola, pinapainit ang ulo ko. Tama ka, Sandro. Hindi nga kami kumakain ng tao. Wala kaming balak manakit ng ibang tao. Lalo na ang aswang din. Hindi lang hayop ang kaya namin. Pero gusto namin ng katahimikan. Anong ginagawa nyo dito sa kagubatan? Nandito kami para umiwas sa gulo. Nagtatago kami mula sa mga tao at sa iba pang mga aswang. Mas ligtas kami kapag nagtatrabaho kami dito sa manukan. Ayaw namin ng gulo ni Yara. Paano kung ang aswang na mismo ang naghahanap sa inyo? Anong ibig mong sabihin? Parehas nating alam na may silakbo sa lugar na ito. Kumakain sila ng kapwa nila aswang para lumakas. Paano kapag sila na mismo ang lumapit sa inyo? Paano kapag nakapaligid na sila at tandang-handaan ng kainin kayo? Paano mo nasabi ang mga yan? Aswang ka ba, Sandro? O albularyo? Hoy, wag mo akong tawanan Tinatanong kita na maayos. Pati ang silakbo. Alam mo rin. Ano ka ba talaga? Bakit ko sasagutin ang mga tanong mo? Nagsasabi lang naman ako ng mga hinala ko Hindi hinala mga yon, Sandro. Kaya ba minamanmanan mo ako tuwing gabi? Paano mo nalaman? Kasi hindi ka nag-iingat. Lola, wag na po pala natin pakawalan. Hindi ka normal na tao, Sandro. Nararamdaman ko yun sa dugo mo nung una pa lang. Yan ang problema sa'yo. Puro ka hinala, Yara. Kung wala na kayong sasabihin, iwan nyo na ako dito. Tinatamad akong makipag-usap sa mga aswang na kagaya nyo Yara, Apo, halika na. Narinig mo yun, Lola?
Sabi ko na nga ba aswang talagang isang ito at hindi albularyo na kagaya ng sinasabi mo. Kaya ayaw niya rin humawak ng mga bawang. Anong gagawin natin ngayon sa mga bawang na ito? Itapon mo na lang yan, Lola. Hayaan mo na lang yan. Ay nako, paano kung ang mga nakaharap mo nung nakarang araw silakbo pala? Paano kung tama si Sandro? Nahanda na talagang kainin tayo ng mga aswang na yon. Di wala na tayong magagawa kundi kalabanin sila, Lola. Gusto nilang makuha ang kakayahan natin Mga tuso, hindi marunong makontento. At anong balak mo ngayon? Wala akong maisip. Masyadong saradong isip ko ngayon. Hayaan mo muna, Apo. Pumunta uli sa gubat ang maglola para manghuli ng mga hayop. Nakarinig sila ng sigawan sa kabilang farm kaya dali-dali silang pumunta doon. Naabutan nila ang isang baboy na inaatake ang mga hayop. Inaatake niya ang mga baka, Yara! Nakakainis! Kung kailan naghahanap ako na magiging hapunan, dun pa talaga siya umatake. Kaya mo ba siyang labanan, Apo? Oo naman, Lola. Hindi pa ako nakakaganti sa isang yan. O sige, mag-iingat ka, Apo. Hoy, ang tagal mo nawala May bala ka pa palang magpakita dito. Pagkatapos mong mag-atake ng mga manok, dito ka naman sa mga baka. Hindi ko na nga pinunta ng bahay nyo Pero nandito ka pa rin. Nangingialam. Hindi mo ba alam? Teritoryo ko pa rin to. Ano bang kailangan mo? Paulit-ulit tayo Ang sabi ko, hindi ba umalis na kayo dito? Paano kung ayaw ko ulit? Di ba sasaktan at masasaktan ka talaga? Wala akong pakialam. Alam ko rin namang mamamatay at mamamatay rin ako. Ano ba pinagsasabi mo dyan, ha? Hoy, wala pa naman akong balak patayin ka Pinapalis lang kita. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ramdam? Nandito sa paligid natin ang mga silakbo. Alam ko, silakbo ka pa nga Pero mahina ka. Hindi ako mahina. Gusto ko lang ding mamuhay ng payapa kagaya ninyo. Hindi ganyan ang mapayapang buhay, mister. Kung gusto mong mamuhay ng payapa, hindi ka na sana nanggugulo ng ibang tao. Huwag ka masyadong maging mabait, miss. Kasalanan nyo kaya siya nakapasok. Ang kapangyarihan mo ay magiging sa kanya kapag nagpatalo ka. Kung sino man niyang tinutukoy mong silakbo, hindi ako magpapatalo sa kanya. Kaya ikaw, tigilan mo na yung pambibiktima ng mga hayop na hanak buhay ng iba. Paano kapag ikaw ang inatake ko? Matatalo ko siguro siya dahil lalakas at lalakas ako. Mabubuhay pa siguro ako na matagal. Tuso ka talaga. Baybay pa ka ng desisyon sa buhay Kagaya nga ng sinabi ko, gusto ko ng mapayapang buhay. Pero gusto ko rin mamuhay ng matagal. Kaya ikaw na lang ang kakainin ko. Ano sa tingin mo? Nakakapikong ka na Inuubos mo na ang mga baka dito. Gusto mo pa talagang isali ako? Napakatuso mo. Mabilis na nag-anyong aswang si Yara at sinugod ang lalaki. Parehas nilang inatake ang isa't isa. Dahil sa kanilang ingay at pagkagambala ng mga hayop, naglabasan ng mga bantay. Sabay silang sinabuyan ng asin ng mga tao. Napadaing si Yara na masunog ang balat niya dahil sa asin. Mabilis namang nakatakbo ang kalaban ni Yara. Kaya wala na ring magawa ang dalaga kundi tumakbo para makatakas. Bumalik silang maglola sa bahay at kaagad namang nilunasan na matanda ang kanyang mga sugat. Ang sakit, Lola. Wala silang awa. Tumulong na nga ako sa kanila Sinubuyan pa talaga ako ng asin. Talagang sasabuyan ka ng asin nun. Parehas kayong nasa anyo na aswang Iisipin talaga nilang parehas kayong masama. Ano pang hawak mo, Lola? Lana, para agad na gumaling ang balat mo. Naritualan ko na ito kaya pwede nang ipahid sa iyo. Delikado sa katawan mo ang asin, Apo. Alam mo namang nakakapatay sa atin mga aswang ang asin. Bakit kasi ang bagal mong umiwas? Napakakupad mo talagang kumilos. Parang hindi ka aswang Buti nga po buhay pa ako Pero sermon mo naman ang naririnig ko. Puro laplos na nga ang katawan ko Teka, saan ka ba galing, Lola? Akala ko ba babantayan mo mga tao? Ay, pasensya na. Hindi ko napansin. Mahapdi ba ang lana? Hindi naman po masyado. Mabuti na lang at nakalis ka kagad doon. Agad kasing tumakas ang silakbo na yun Tunay pala na silakbo siya, Yara. Opo, Lola. Sa bibig niya mismo nang galing. Pero ang ipinagtataka ko, parang nagbabanta siya sa atin. Para bang sinasabi niyang may kaaway tayo sa paligid natin. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi niya sa akin, mamamatay daw siya.
Gusto niya pa nga akong kainin para lumakas siya at matalo niya ang isa pang hindi kilalang kalaban eh. Ibig sabihin may isang silakbo pa na gumagala sa paligid natin? Sabi ko naman sa inyo eh, may mga silakbo talaga dito at handang-handang kumain o umatake. Gising ka na pala. Galing ba yan sa isang silakbo ang mga sugat mo? Oo, bakit? Nag-aalala ka? Wag na. Nagdidilim ang paningin ko sa iyo eh. Hindi ako nag-aalala. Pakawalan niyo ako dito. Siya ang hinahanap kong aswang. At bakit mo naman siya hinahanap? May kasalanan ba siya sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin, pero kailangan ko siyang mahuli. Pakawalan niyo na ako dito. Kailangan ko siyang sundan. Hindi pwede. Diyan ka lang. Bakit ba ayaw niyo akong pakawalan ha? Hindi ako nakialam sa inyo nung sinira niyo yung bitag na gawa ko. Kapag dumating ang aswang na yon, ubus na naman ang mga hayop dito. Alam mong sinira namin yon? Bakit hindi mo sinabi sa amin kung alam mo palang sinira namin? Wala akong pakialam kung anong ginagawa niyo. Ang gusto ko lang, pakawalan niyo ako dito. Hindi nga pwede. Dito ko lang kahit na anong sabihin mo. Wala akong tiwala sa'yo. Pakawalan niyo ako dito. Huwag niyo akong iwan. Yara! Palabasin mo ako dito! Nang marinig mo ang silakbo, nagwawala ka kagad. Mukhang galit na galit ka sa kanya ha. Pero hindi ka namin pwedeng pakawalan. Para na rin sa kabutihan mo. Papatayin ka rin nun. Kailangan namin malaman kung anong uri ng aswang ka. Hindi ka namin pakakawalan. Pasensya na ha. Tara na po Lola. Hayaan na natin siya ditong magwala. Hindi nga niya ginagalaw ang pagkain pantao na ibinibigay natin eh. Hindi siya nakakaramdam ng gutom. At ang ganyang klase ng aswang ay hindi normal. May alam ka ba Lola kung anong maaari natin gawin para malaman natin ang tunay niyang anyo? Susubukan kong basahin ang mga libro ko, Apo. Salamat po Lola. Hindi kasi natin sigurado kung magiging kasapi natin siya sa pagbabantay dito o magiging kalaban natin siya eh. Makalipas ang ilang araw pero hindi pa rin pinakakawalan ni Yara si Sandro. Nang sumapit ang gabi, bigla silang dinalaw ng isang silakbo sa kanilang tinitirhan. Ano nangyayari? Ano kailangan mo sa amin? Wala siyang ginalaw ng mga hayop, Lola. Mukhang tayo ang pakay niya. Tama ka. Kailangan ko ng lakas niyo. Kaya ialaw niyo sa akin ang mga buhay ninyo. Ano kasi na swerte? Bakit naman namin ibibigay ang buhay namin sa inyo, ha? Tunay ngang mga tuso, mga kagaya ninyo. Hindi kayo marunong makontento. Hindi mo kasi ako naintindihan eh. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Pwede mo naman iligtas ang sarili mo nang hindi nananakit ng ibang aswang, ha? Tuso ka talaga. Kung ayaw niyong ibigay ng kusa ang mga katawan ninyo, pwes, idadaan natin to sa madugong labanan. At kami pa talaga ang tinatakot mo? Yara, may isa siyang kasama. At nagdala ka pa talaga ng kasama, ha? Sayang, hindi kami kumakain ng aswang. Mas magandang dalawa kami para paghatian namin kayo. Kung makapagsalita ka naman, akala mo talaga matatalo mo kami? Mukhang hindi yan ang kasama mo noong nakaraang gabi, ha? May iba ka pa palang kasamang silakbo? Hindi pwedeng magtagal ito. Nauubusan na kami ng oras. Ako rin, nauubusan na ako ng pasensya sa'yo. Lola, ikaw na pong bahala sa isa. Ako naman ang bahala dito. Sige pa! Hindi na nakapag-anyong aswang si Yara nang agad na sumugod sa kanya ang kalaban. Tumilapon siya sa lupa, pero agad din siyang bumangon. Mabilis siyang nag-anyong aswang at sumugod. Nagpalitan sila ng mga atake hanggang sa bahagyang umatras si Yara dahil sa pagod. Mukhang marami silang nabiktima bago sila pumunta rito. Kakaiba na ang mga lakas nila. Hindi nakaraniwan ang kanilang mga kinikilos. Tama ka po, Lola. Ilang beses ko na nga nakalaban ng aswang na ito pero hindi siya ganito kabilis gumalaw dati. Kaya mo ba, Lola? May sugat ka na sa braso eh. Kaya ko pa naman, Apo. Paano ka? May sugat ka rin. Hindi ang sugat nito magpapatalo sa atin. Ha! Parang nanghihina na kayo ah. Ano? Suko na ba kayo? Kung inalay nyo na kanina ang buhay nyo, hindi na sana kayo nasaktan ng ganito. Sugat lang to. Tapusin na natin to. Apo, may isang silakbo pang paparating. Teka, yan yung silakbo na kasama niya nung nakaraan ha. Anong ginagawa mo dito? Paano ka napunta dito? Ano nangyayari, Lola? Bakit umatras ang dalawang silakbo na kalaban natin? Bakit parang takot na takot sila? Hindi ba dapat ay matuwa sila dahil may kasama sila? Mukhang makakalaban sila. Tumabi ang maglola nang malamang hindi sila ang pakay ng aswang na bagong dating. Pinanood nila ito habang nilalabanan ng dalawang silakbo. Hanggang sa tuluyang nilapa. Halika na po.
Gamutin na natin ang mga sugat natin. Hayaan na natin sila. Saglit lang po, Lola. Hindi ko gustong umalis hanggat hindi sila natatapos. Kailangan nating malaman kung sino ang aswang na ito. Hindi natin siya makikilala kung aalis kagad tayo. Kakaibang lakas niya, Yara. Hindi siya pangkaraniwang aswang lang. Nararamdaman ko ang itim na enerhiya sa katawan niya. Nagmula siya sa malalakas na angkan. Kaya nga po, hindi natin siya pwedeng iwan dito eh. Kailangan nating mabasa ang mga galaw niya. Sigurado kung pagkatapos niya sa kanila, tayo naman ang isusunod niya. Lola, tingnan niyo. Lola, tinignan niya tayo. Nakakatakot ang mga tingin niya. Saan siya pupunta? Parang aalis na siya. Kakaiba ang mga ngiti niya, Lola. Hindi ko gusto ang klase ng tingin na ginawa niya sa atin. Parang tayo ang isusunod niya talaga eh. Kaya niya kainin ang kalaban niya. Hindi basta-basta matatalo ang isang iyon. Malamang hindi niya tayo inatake ngayon dahil busog pa siya. Nakadalawa siyang aswang. Na kaya niyang matalo ang ibang malalakas na silakbo. Dumoble ang lakas niya ngayon. Hindi ito maaari. Hindi ko gusto nangyayari ngayon. Lola, kinakabahan po ako. Huwag kang matakot, Apo. Gagawa tayo ng paraan para matapos ito. Hindi tayo papayag na basta-basta na lang tayo matatalo. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Halika na, Lola. Umuwi na po tayo. Gamutin muna natin ang mga sugat natin. Kailangan nating magpalakas. Kung babalik man siya, dapat magaling na tayo at malakas. Kahit pala anong pilit nating iwasan ng mga tusong aswang, hahanapin at hahanapin pa rin pala nila tayo. Sawang-sawa na ako maging ganito, Lola. Hindi naman natin ginustong maging aswang, diba? Wala na tayong magagawa, Apo. Nandito na ito eh. Kailangan lang nating ipagtanggol ang sarili natin. Bakit kasi ganito, Lola? Wala naman tayong ginawang kasalanan noon. Bakit? Bakit kailangan pa nila tayong hawaan? Ayoko na maging aswang. Pagod na ako, Lola. Tapos, gagawin lang nila tayong pagkain. Pagpasyensyahan mo na kung nadamay ka pa, Apo. Ako ang gusto nilang hawaan dahil nagbalak akong maging isang albularyo. Gusto nilang itigil ko yon. Sana pala'y hindi ko napinlano. Ayos lang po yun, Lola. Wala naman magbabago eh. Mabubuhay pa rin naman tayo kahit naging ganito tayo. Sana lang maranasan nating mamuhay talaga ng payapa. Sige na, Apo. Pumasok na tayo. Tara na po, Lola. Minsan sa buhay natin, Apo, hindi kailangan maging malakas tayo palagi. May pagkakataon talaga na magiging mahina tayo. Hindi masamang umiyak. Ang masama, yung sumuko ka. Salamat, Lola. Ngayon, sisiguraduhin ko talagang magiging maayos tayo at ligtas. Tama, lalaban tayong magkasama. Kung masawi man, ayos lang. Basta magkasama tayo. Pagkapasok nila sa bodega para doon magpagaling ng sugat, tumambad sa kanila na wala si Sandro sa pinagtatalian nito. Agad nilang hinahanap ang binata. Nakita nila itong naguhukay sa di kalayuan. Sandro, ano ginagawa mo? Naguhukay. Alam ko, hindi ako bulag. Ang ibig kong sabihin, bakit hawak mo ang mga kalansay? Paano napunta sa'yo yan? Hawak yan ng isang silakbo kanina. Alam ko, masyado ako mabait kaya ililibing ko ang mga natira nilang buto. Hindi ko rin naman ito magagamit eh. Huwag mong sabihin, ikaw yun, Sandro. Alam kong matalino kayo. Ang mga silakbo ay nangangailangan ng lakas, hindi ba? Kaya umaatake sila ng iba pa nilang kauring aswang. Tapos na ako sa paglilibing. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Sagutin mo muna ang mga tanong namin. Ikaw yung kanina, di ba? Kung sasagutin ko ba yan, mananahimik na kayo? Oo. At kung ikaw nga yun, anong ginagawa mo dito sa lugar namin? Bakit ka pumunta sa manukan na ito? Anong dahilan mo? Anong pakay mo? Kayo ang pinunta ko dito. Matagal ko nang alam na may naninirahang aswang dito. Kaya plinano kong pumunta rito. Hayop ka? Traidor ka talaga? Nung una, nawalan ako ng gana sa inyo eh. Alam niyo kung bakit? Dahil sa tingin ko mahihina kayo. Pero habang tumatagal ako dito, napatunayan kong nagkamali ako ng akala sa inyo. Pero masaya rin ako dahil hindi sayang ang lakas na pinuhunan kong puntahan kayo rito. Gusto mo kainin din kami? Kagaya ng ginawa mo sa mga kasama mo, hindi ba? Para lumakas ka pa lalo? Tama ka. Gusto kong tikman ng dugo nyo. Tama nga lahat ng hinala ko sa iyo, Sandro. Pero
Bakit hindi ko naisip na ganito kakatuso? Alam mo, Yara, isa kang aswang na sobrang tapang. Kahanga-hanga ka. Hindi ko akalaing may aswang na busaw na kagaya mo. Malakas, matapang, matalino. Sa sobrang pagkamangha ko sa'yo, gusto ko nang agawin ang kakayahan mo eh. Mas magiging kapaki-pakinabang ang katawan mo kaysa sa dalawang yon. Akala ko magiging kasama ka namin. Ang tanga ko dahil inisip kong pwede ka pa namin makasapi na magbabago pang isip mo. Ngayon, hindi na ulit ako magpapauto sa'yo. Tama na. Pagpasensyaan mo na kung ganito ako, Yara. Salamat sa pagtanggap sa akin. Magiging madali ang pagkain ko sa inyo. Huwag ka magpakasiguro, Sandro. Dahil baka bumaliktad ng panahon. Baka ikaw ang maging bangkay ngayon. Sisiguraduhin kong ikaw ang ililibing namin kasama ng mga aswang na kinain mo. Hindi naman namin mapapakinabangan ng dugo mo eh. Dahil hindi kami kasing tuso mo. Kung ganun, hintayin mo ako dito. May gagawin lang ako saglit. Pero kung gusto niyong tumakbo, tumakbo na kayo. Siguraduhin niyo lang na hindi ko kayo makikita o mahahanap. Mabilis ako makaamoy. Baka wala pang ilang minuto maging hapunan ko na kayo. Sinong tinatakot mo? Kami? Umalis ka kung gusto mo. Hihintayin ka namin dito. Hindi kami magtatago. Hindi ako natatakot sa'yo. Saan kaya siya pupunta, Apo? Mukhang may nakaplano siyang atakihin ngayong gabi eh. Maliban sa atin, anong gagawin natin ngayon? Kagaya nga na sinabi ko, hindi tayo tatakbo. Siya na rin mismo ang nagsabi, kahit saan tayo pumunta ay mahahanap at mahahanap pa rin niya tayo. Ang kailangan na lang natin gawin ay lumaban. Kung ganon, may itinatago akong kagamitan sa bahay. Galing yun sa mga kanununuan ng mga aswang na kagaya natin. Paano yun napunta sa inyo? Hindi ko alam. Basta iniwan lang ito sa harapan ng bahay natin noon. Mukhang regalo para sa iyo. Anong klaseng mga kagamitan po yun? Base sa nakasulat, mga perlas na ito ay iniluwa ng pinakamalakas na busaw. Dapat ang aswang busaw lang din ang makakalunok nito. Dahil isa itong mana. Paano po makakatulong sa atin yan? Lulunukin ko ba? Lalakas ba ako niyan? Hindi ko rin alam kung anong epekto nito kapag ikaw ang lumunok. Pero isa lang ang sigurado ko. Kapag pilit nating ipinalunok sa isang aswang na hindi kauri natin, mamamatay siya. Ang ibig niyong sabihin, ipapalunok natin to kay Sandro? Parang gano'n na nga. Wala na tayong pagpipilian. Kaya mo bang ipalunok ito sa kanya, Yara? Alam kong mahihirapan ka, pero hindi na kaya ng katawan ko makipagsabayan sa mga galaw niya. Magiging katuwang mo lang ako sa pakikipaglaban sa kanya. Sige po, Lola, susubukan ko po. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Kung ganon, hawakan mo ito. Itago mo ito sa bulsa mo. Siguraduhin mong hindi yan mahuhulog. Sabay tayong susugod sa kanya. Gagawa tayo ng paraan para maging mahina siya. Ako na ang bahala sa susunod kong magiging hakbang. Sige, nararamdaman ko na siya. Nandito na siya. Mabibigat ang mga hakbang niya. Mukhang nagtagumpay siya sa binabalak niya. Sino na naman kaya ang naging biktima niya? Nakakainis. Walang puso. Malamang ang naging biktima na niyan ay mga aswang na may kakaiba ring lakas. Kagaya natin. Ayan na, nandyan na siya. Halika na, Lola. Labasin na po natin siya. Matitibay talaga kayo no? Hindi talaga kayo umalis. Kahit kailan, hindi niyo ako binigo sa paghanga sa inyo. Malamang. Hindi kasi kami kasing duwag mo na kailangan pumatay ng ibang aswang para lumakas. Sa sobrang angas mo, Yara, minsan ang sarap ng tahiin ng bibig mo. Bakit? Napipikon ka ba? O baka naman natatamaan ka? Ganyan talaga yan kapag totoo mga sinasabi ko. Sana naman maging pakinabang sa iyo ang magiging matabil ng dila mo kapag inatake kita ngayon. Talaga? Napainit ko nga mga walang laman mong utak Mukhang handa na kayo no? Bakit hindi natin simulan ng paglalaban ngayon? Tingnan natin kung sino magwawagi. Bakit? Handa ka na bang matalo? Kung oo, di simulan na natin. Lola, maganda ka na po Dito ako sa kabila, Apo. Sabay-sabay na sumugod ang maglola kay Sandro. Gamit ang mga maitim at mahaba nilang kuko, sinubukan nilang saktan si Sandro. Ngunit mabilis itong nakaiwas sa kanila habang may ngisi sa labi. Nang si Sandro naman ang sumugod sa kanila, ay hindi nila magawang iwasan. Masyadong mabilis ang kilos nito kaya hingal na hingal si Yara.
Lola, takbo! Bakit apo? Basta sundan mo lang ako. Halika na! Saan tayo pupunta? Anong ginagawa natin dito sa likuran ng bahay? Basta, dito lang tayo. Ako ang lalaban sa kanya. Lilimangin ko siya. At kapag nangyari yon, subukan mo siyang itulak, Lola. Dito sa damuhan. Bakit apo? Anong meron dito? Lola naman, baka nakakalimutan mo. Dito natin itinapon yung mga bawang. Tingnan mo, oh, tumutubo na. Magagamit natin to para mapahina siya. Hindi natin siya kakayanin dahil sa lakas niya. Ay, oo nga pala. O sige, akong bahala, Yara. Maging alerto ka lang din para hindi kita madamay mamaya. Lumayo ka lang ng konti, Lola, para hindi siya maginala. Sige, mag-ingat ka po. Ako nang bahala sa kanya, Lola. O ano? Natatakot na ba kayo? Bakit tumatakas na kayo? Masyado malawak ang lugar sa harapan. Dito tayo sa likod ng bahay. Dito, walang makakagalaw na maayos. Mas pabor sa ito, di ba? Ako na nga nagbigay sa iyo ng pagkakataong matalo kami. Magaling, Yara. Dapat ba ako magpasalamat sa'yo? Mamaya na siguro, kapag natalo mo na talaga kami. Umaasa ka pa rin pala na mananalo ka? Oo naman, no? Walang makakatalo sa matalas mag-isip. Anong silbi na kakayahan mo kung wala ka rin naman palang alam sa pagiging galaw na kalaban mo? Anong ibig mo sabihin? Parehas nating alam na hanggang tuso lang ang mga silakbo. Pero may hina kayo sa talas ng pag-iisip. Mabilis na naganyong aswang si Yara at muling sinugod si Sandro. Hindi nilulubayan ni Yara si Sandro kahit puno na ng sugat ang katawan niya. Mabilis niyang sinakmal ang binata pero ang kapalit naman nito ay malalalim na kalmot sa braso. Napadaing si Yara sa sakit. Maya-maya ay malakas niyang itinulak si Sandro at napautungal si Sandro nang maramdaman ang mga bawang na lumapat sa kanyang katawan. Gusto nitong tumayo pero agad ding natumba dahil sa panghihina. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makatayo na maayos? Sabi ko naman sa iyo hindi ka talaga makakaalis dyan. At habang nandyan ka, patuloy ka pa rin manghihina. Kung pumayag ka sanang ikaw ang magtalim ng mga bawang, alam mo sana kung saan yun nilagay. Ano? Masakit ba, Sandro? Anong pakiramdam ng naisahan? Mga traitor kayo. Kaya pala amoy ko ang mga bawang dito. Huwag ka magsalita ng ganyan. Nakakarindi sa tenga, lalo na kung galing sa traitor na kagaya mo. Yara, gawin mo na. Anong gagawin nyo? Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. Siguro gutom ka na. Kaya ito ko ngayon. Pakakainin ka ng sapilitan. Mabilis na nagpumigla si Sandro. Pero mabilis na sinipa ni Yara ang tiyan nito. Dahilan ng mas lalong paghina nito at pagbuka ng bibig. Hinawakan ni Yara ang bibig ni Sandro at sapilitang ipinalunok ang mahiwagang perlas ng kanilang lahi. Napasigaw si Sandro dahil sa sakit ng malunok niya ito. Unti-unting nanghihina ang binatang silakbo hanggang sa nawalan nito ng buhay. Pinanood pa ng maglola kung paano tinupok ng perlas ang katawan ng lalaki mula sa loob hanggang sa tuluyang maging abo. Nagawa natin, Lola. Oo, Apo. Natalo na natin siya. Magiging tahimik na tayo. Makakahinga na tayo ng maluwag. Ang galing mo talaga, Apo. Parehas po tayong magaling, Lola. Sandali lang, Apo. Ang perlas. Bumalik ang perlas. Kunin mo. Ano pong gagawin natin dito? Mukhang gusto talaga niyang sumama sa'yo. Ang perlas na yan ay nakalaan talaga para sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano gamitin to, Lola. Subukan mong lunokin, Apo. Magiging maayos lang ba ako? Walang mawawala kung susubukan mo. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako, Yara. Aalalayan kita. Kahit kinakabahan, mabilis na nilunok ni Yara ang perlas. Unti-unting nanghihina si Yara dahil sa kakaibang enerhiyang kumakapit sa katawan niya. Anong nangyayari, Apo? Anong nararamdaman mo? Nanghihina ako, Lola. Hindi kinakain ng katawan ko ang lakas nito. Kayanin mo, Apo! Kayanin mo! Nahihilo po ako, Lola. Lumipas ang ilang linggo. Masayang dumalaw sa manuka ng amo nilang si Richard. Halos mag-abot ang ngiti ng lalaki sa magkabilang tenga dahil sa tuwa. Mabuti naman at naging mapayapa na ang lugar natin. Lumalakas na ang kita ng mga manok at itlog natin. Oo nga, sir. Mabuti na lang talaga at lumayas na ang mga aswang dito.
wala na rin mga mababangis na hayop na dumadalaw dito. Wala nang gagalaw sa mga alaga natin. Dahil marami na tayong manok, may bala ka bang palaki nitong farm natin, sir? Oo, dadagdagan natin ito. May babayaran din ako mga tao na maglalagay ng proteksyon sa buong paligid. Lalagyan natin yan ng mga harang. Sir, kahit gawin mo pang palasyo ang farm na ito, basta wag ka nang magpapapunta o may idadagdag na tauhan dito Ayos na kami ni Lola na mag-alaga dito. Oo nga pala. Hindi pa ba bumabalik si Sandro? Magto 2 weeks na siyang wala Sir, wag mo nang hanapin ang isang iyon. Sinabi ko naman sa iyo, sir, hindi ba? Ayaw niya dito. Natatakot siya sa aswang. Abay, umalis na lang bigla nang hindi nagpapaalam Hindi rin nagsabi sa inyo. Ang pangit ng ugali. Saka, ayos na kaming dalawa ni Lola dito, sir. Hindi na namin kailangan ng kasama ni Yara, sir. At sisiguraduhin naming dalawa na kahit kaming dalawa lang magiging maayos pa rin ang mga manok dito. Alam ko, may tiwala naman ako sa inyong dalawa Pero, ayos lang ba yun? Hindi ba kayo mahihirapan? Matanda ka na, Lola Lusing Edad lang ang matanda sa akin, pero malakas pa ako, sir. Kayang-kaya ko pang makipagsabayan sa mga kagaya ninyo. Ano ba naman kayo, sir? O siya, sige na. Sabi nyo yan Huwag kayong mag-alala. Dadagdagan ko ang mga sahod ninyo. Talaga, sir? Pangako yan, sir, Kapag hindi mo tinupad ang pangako mo, ako ang uubos sa mga manok mo. Ikaw talaga, Yara. Pera talagang laging nasa isip mo no? Wala ka bang balak mag-asawa? Ang tagal nyo na dito sa manukan Kung hindi ko lang kayo kilala, baka mapagkamalan ko kayo mga aswang Hindi kasi kayo natatakot dito Wala akong balak mag-asawa, sir At kung aswang talaga kami, sir, baka inubos ko na lahat ng mga hayop dito. Oo nga naman. Oo nga pala no? May tanong nga pala ako sa inyo. Alam kong nakakakita na kayo ng mga aswang dito. Hindi ba kayo natatakot? Hindi naman, sir. Hindi naman kasi lahat ng aswang ay masasama Paano mo naman nasabi yan? Ang aswang ay may iba't ibang uri at may iba't ibang hangarin din ito. Kung ang iba ay gusto ng gulo, may ibang aswang din na gusto ng payapang buhay. Parang normal na mga tao lang po. So ang ibig mong sabihin, hindi lahat ng aswang ay nananakit? Parang ganun na nga po. May naging kaibigang aswang ka na ba, Yara? Bakit ang dami mong alam tungkol sa kanila? Sa panahon po natin ngayon, sir, hindi pwedeng palagi tayong mangmang sa paligid natin. Libre lang naman pong matuto O siya, sige. Aalis na ako. Pinapangaralan mo na ako Basta, mag-iingat kayo rito Babalik na lang ako kapag kukuha na kami ng mga manok. Magpapadala na rin ako ng mga kagamitan dito mamaya. Para hindi na kayo gaanong mahirapan sa pagpapakain ng mga manok. Sige po, sir. Mag-iingat ka po. Aba, Yara, bumabait na yata si sir ngayon Bumabait ka yata kay sir ngayon Anong nakain mo? Siyempre, Lola. Narinig mo ba yung sinabi niya? Dadagdagan daw niya ang sahod natin. Abay, mabuti naman. Ilang taon na tayo dito pero kaunti pa rin ang sahod natin. Kaya nga, Lola maswerte siya dahil hindi tayo nagdereklamo sa kanya. Paano naman tayo magdereklamo kung nasa paligid lang natin ang pagkain natin? Sige, Lola. Dapat makipagsabayan din tayo sa panahon, no? Mabuti na lang talaga at hindi masyadong nagtanong si Sir tungkol kay Sandro. Hindi ko na alam kung ano pang ibang idadahilan ko sa pagkawala niya Huwag niyo na nga babanggitin ang pangalan ng trader na yan, Lola. Nagiinit na naman ang dugo ko Sana pala nung una pa lang, naniwala na ako sa nararamdaman ko. Ganyan talaga yun, Apo. Masyado siyang magaling umarte at makapangyarihan kaya hindi natin siya mahuli-huli. Mabuti na lang talaga at wala na siya, no? Sa susunod na magtanong muli si Sir, sasabihin ko na talaga na nilapa siya ng aswang. Hindi pa rin talaga ako makalimot sa nangyari kahit ilang araw nang nakalipas Natawa si Lola Lusing habang pinagmamasdan si Yara naggalit na galit na nakatingin sa ere. Sa kanilang dalawa, si Yara ang hindi makalimot dahil mas pinili niyang hindi pansinin ang sariling nararamdaman. Nagdadalawang isip pa rin siya sa kapangyarihan at nararamdaman niya tungkol sa ugali ng isang tao. Ay nako, hindi pa rin ako makapaniwalang pagtatagumpayan natin ang hamon natin sa buhay. Alam mo ba yon? Noon takot na takot ako. Bakit po? Ano pong kinatatakutan niyo, Lola? Maayos naman ang buhay natin noon Noong panahon na kakahawa pa lang sa atin.
Takot na takot ako dahil sobrang bata mo pa noon. Wala ka pang kamuwang-muwang sa mundo. Alam naman natin na kalaban tayo ng mga tao, hindi ba? Takot sila sa atin at sa tingin nila salot tayo sa lipunan. Aba, susubukan ko lang talagang marinig ng ganyan sa simula ng tao. Hindi ko talaga sila tutulungan sa mga hayop nila. Hindi ko kakainin ng mga daga dito para pumunta sa kanila. Aray! Ang tinga ko, Lola! Masakit! Ayak ka na naman kasi sa bunganga mo Kung ano-ano na naman ang mga sinasabi mo. Napipiro lang naman ako, Loli. Kahit kailan talaga ang mga matatanda, hindi na mabiro. Matanda ka na rin, Yara, para sa mga biro-biro na yan. Aba, Lola, bata pa ako, no? Ay, oo nga pala. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Natatakot kang kalabanin nila tayo, Lola? Kagaya ng mga nababasa ko at naririnig ko? Oo, Iha. Natatakot akong saktan ka nila. Masyado ka pang bata noon kaya iniisip ko baka hindi talaga tayo nararapat sa mundong ito. Kasi nga akala ko, hindi tayo magtatagal. At sinisisi ko ang sarili dahil nadamay ka pa. Sana hindi na lang kita pinulot noong itinapon ka. E di sana ibang buhay ang meron ka ngayon. Alam mo, Lola, naniniwala ko na lahat ng nangyayari sa atin ay may dahilan. Hindi naman ito mangyayari sa atin kung laro-laro lang ito. Anong ibig mong sabihin? Ang malalakas na busaw mismo ang naghawa sa atin ng pagiging aswang, hindi ba? Ibig sabihin may dahilan sila. Hindi nila ibibigay kani-kanino lang ang mga kapangyarihang hawak nila kung hindi ito magagamit ng maayos. Marami silang kasapi noon pero tayo o ako mismo ang pinamanahan niya. Sa totoo nga, iniisip ko lang na ang mga nangyayari sa atin ay mga pagsubok lang para mas tumatag tayo sa buhay Hindi ka ba nalulungkot o nagagalit po? Dahil hindi ka naging normal na tao. Hindi ka naging kagaya ng mga bata na nakikipaglaro sa mga ibang bata. Samantalang ikaw nagbabasa ka lang ng mga libro sa bahay. Hindi po. Maayos ang buhay ko noon at ngayon. Payapa. Ayos na sa akin ang ganito. Wala naman kasi ako magulang At kung sa tingin mo nagsisisi ako na ikaw ang kumuha sa akin, nagkakamali ka po, Lola. Gusto ko, dito lang sa tabi mo. Maayos na ako dito. Wala na akong ibang kailangan pa. Sobrang swerte ko sa iyo, Apo. Mas naging swerte ako sa iyo, Lola. Dahil mas pinili mong alagaan at gabayan ako hanggang sa paglaki ko. Hindi naging kulang ang buhay ko dahil nandito ka. Nakangiting isinandal ni Yara ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang lola. Hindi niya maalala kung kailan ulit siya naging malambing sa lola niya. Kahit puro bangayan at asaran ang ginagawa nila, hindi pa rin malilimutan ni Yara na iparamdam sa lola niya ang pagmamahal niya dito. Oo nga pala, Apo. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Ipagpapatuloy mo talaga ang pangangalaga ng perlas na yan sa katawan mo? Oo naman po, Lola. Nasa akin na ito Bakit ko pa isusuka? At saka, sa akin naman ito ipinamana Pakikinabangan ko na lang din po. Huwag mo kakalimutan mamaya na ang orasyon mo para dyan, ha? Ngayon na nasa katawan mo na ang perlas na yan, pangalagaan mo ng maayos. Oo naman po, Lola. Aalis din ako mamaya. Kakaiba kasi ang perlas na ito Nakakarinig ako ng mga ibang busaw na humingi ng tulong. Mukhang magiging tagapagligtas ako ng mga busaw dahil dito. Tutulungan mo sila? Opo, Lola. Wala namang mawawala, hindi ba? Kung tutulong ako ng iba, kahit sinong nangangailangan, handa po akong tumulong, kahit aswang pa yan o tao. Paano kapag napahamak ka? Paano kapag masama sila? Masyado pong makapangyarihan ang perlas na ito, Lola. Nararamdaman ko kung mababait ba sila o hindi. Mas gusto ko na rin to, Lola, para naman matulungan ko ang mga kasamahan natin na maging mapayapa ang buhay nila kagaya natin. Alam kong nangangarap din ng iba sa atin na mamuhay ng tahimik. Kaya pala ikaw ang pinili ng ninuno natin, Yara, dahil may mabuti kang puso. Ikinararangal kita, Apo. Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita at tutulungan. Salamat, Lola, ha? Kasi nandito ka palagi sa akin. Ay, walang anuman, Apo. Habang nasa akin ang perlas na ito, sisiguraduhin kong magiging payapa ang buhay natin dito. Hindi na tayo aalis. Dito lang tayo habang buhay. Wala na makakagalaw sa atin. Ay, wala na talaga, Apo. Basta siguraduhin mo lang na kaya mo. Susuportahan kita palagi. Kung kailangan mo ng tulong ko, tutulong ako. Kahit matanda na ako. Hindi ako papayag na maiwan ka mag-isa, Yara. Hindi na kailangan, Lola. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba?
Matanda ka na. Mas magiging panatag ako kapag nandito ka lang. May nagiging kaibigan na rin ako na ilang busaw. Tutulong din sila sa akin. Ay mabuti naman at may naging kaibigan ka na rin. Ay mabuti naman at may naging kaibigan ka na rin maliban sa akin. Maganda yan, Apo. Nagkakaroon ka na ng sarili mong buhay. Oo nga, Pule. O tara na, gawin na natin ang trabaho natin. Ganado na talaga kapag may pera yan, no? Narinig mo lang na palalaki ng sahod natin, nagiging ganado ka na kagad. Samantala noon, ang hirap-hirap mong gisingin at pagalawin. Oo naman po, Lola. Sinong tatanggi sa pera? Bakit, Lola? Ayaw mo ba ng pera? Siyempre, gusto. Ano bang klaseng tanong yan, Yara? Yun naman pala Simula nang nasa loob ng katawan ni Yara ang perlas, naging payapa ang buhay nila. Nagkaroon ng ibang kaibigan ng dalaga dahil sa pagtulong niya sa kapwa nila aswang. Hindi man naging madali para kay Yara na maging tagapangalaga ng perlas, ginawa pa rin niya ang makakaya para tuparin ang tungkuling ibinigay ng ninuno nila para sa kanya. Dahil siya ang napili nila, nalaman din ng maglola ang balitang may natagpuang bangkay ng lalaki sa kabilang baryo. Hindi na makilala ang lalaki dahil sa lasug-lasug ang katawan at wala ng saplot. Pinaginalaan na mabangis na hayop o aswang ang nambiktima. Dahil sumakto ang pangangatawan nito kay Sandro, naisip ng amo nilang si Richard na baka ito na ang lalaking dati niyang trabahador. Dahil doon, nakahinga ng maluwag ang maglola sa pagkawala ng binata. Kahit alam nilang hindi talaga yon si Sandro. Naging masaya sila dahil tumulong ang kanilang amo na bigyan ng marangal na libing ang binata at ipaalam sa pamilya nito ang nangyari. Namuhay ang maglola ng tahimik at wala ng anumang inaalala. Wakas,